Aray ko! Tuhod ko! Sakit, Tatay Berting! Diyos ko, kung bata ka, oh. Ano ka ba naman? Ang liwanag ng paligid, oh. At saka, wala ka namang nakakasalubong, ah. Ikaw talaga, Andoy, kahit kailan, napakalampa mo. Hindi nga ako nahuhulog sa hagdan na yan, eh. Sa susunod, mag-iingat ka kasi. Opo, Inay. Pasensya na po kayo, ah. Pinagpalang araw po, Kabanong. Tawagin niyo na lang po kong Andoy. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa akin noong binata pa ako at nang nabubuhay pa sina Tatay Berting at Nanay Pinang. Dahil madalas akong natutumba o nahuhulog, halos lampa na ang itawag sa akin ng mga tao. Maging ako'y hindi ko alam kung bakit napakahina ng tuhod ko. Pero merong pangyayari na masasabi kong nagbago sa takbo ng buhay ko. Pati na ang pagtrato sa akin ng mga tao. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. Pakibisita at pakisuportahan na rin ang iba pa nating mga channel. Ang Pamela Clamil Channel at ang Kabanong version 2.0. Kung wala sa mga nabanggit ko ang channel na mapapakinggan nyo na nagnanarita ko, yung channel na yon ay malamang ninakaw ang ating mga audio recordings. Huwag po nating suportahan. Mag-unsubscribe tayo dito. Naglalambing ako sa inyo na sanay yung 3 channel lang ang ating suportahan. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Oh, bakit may dala kang balde? Saan ka pupunta? Sa balon? Opo, magigip po ako ng tubig. Inutusan po kasi ako ni Nanay eh. Oy siya, mag-iingat ka ha. Mamaya, baka dahil dyan sa kalampahan mo mahulog ka pa sa balon. Hindi naman po siguro, Tay. Wag po kayong mag-alala. Magdodoble ingat po ako. At saka, alam ko naman pong hindi ako madadapa ron eh. Kabisado ko po ang daan kahit na nakapikit po ako. Sus, basta mag-iingat ka. Sa daanan ng paningin ha. Huwag sa kung saan-saan o kung kanino. Opo, Inay. O sige po, aalis na po ako para makabalik ako kaagad. O ikat, Andoy. Teka, sabay na pala tayo. Pupunta nga rin pala ako kay kumpare. Manghihiram ako ng araro sa kanya kung bakante yon. O sige po, Tay. Tayo na po. Pagdating ko sa tapat ng balon, nagpaalam na si Tatay sa akin. Agad akong sumalok ng tubig sa balon at pinuno ang 2 balde na dala ko. Pagkatapos noon, pareho kong binitbit ang balde saka nagsimulang maglakad pa uwi. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ko nang bigla akong mahatisod. Kasabay ng pagkabuwal ko, nabitiwan ko ang mga balde. Tatayo na sana ako nang sa hindi ko inaasahan ay may isang batang tumakbo palapit sa akin habang tumatawa. Lampa, binata ka na pero lampa ka pa din. Ang hina ng tuhod mo. Lampa! Uy, anong lampa? Tumigil ka nga dyan, bata. Baka tirisin pa kita riyan eh. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Kunwari ka pang matapang, lampa ka naman eh. Sige nga, tumayo ka nga kung makakaya mo. Hinahamon mo talaga ako ha. Teka lang, akala mo ba hindi ko tututuhanin yung sinabi kong titirisin kita ha? Hoy, anong gagawin mo sa anak ko ha? Ano ka? Utak bata? Ang laki ng katawan mo, papatol ka pa sa ganyang kaliit? At sa anak ko pa ha? Siya naman po kasi itong nanunukso eh. Natisod na nga ako, nabasag ang baldi ko, pagtatawanan pa niya ako. Kung siya kaya ang nasa sitwasyon ko, ano ka ba naman? Bata lang yung kalaban mo oh. Hindi mo ba naiintindihan na baka dahil yan sa kalikutan ng isip niya? Kaya kung ano-anong sinasabi. Isa pa, hindi naman kasalanan ni Oliver kung nadapa ka. Tama po kayo, tatay. Hindi ko naman kasalanan kung madali siyang madapa eh. Malayo pa nga ako nang matisod siya. Nako,
Iba talaga basta lampa eh. Tumigil ka na nga. Baka kung ano pang, ikaw ang tumigil. Huwag kang lalampa-lampa at isisisi sa iba. Hala, bahala ka na nga sa buhay mo. Hindi na sana mag-cruise ang landas natin. Aalis na sana ang dalawa nang biglang sumigaw si nanay. Ibinaling ko ang paningin ko sa kanya at nakita kong patakbo siyang lumapit sa amin. May hawak din siyang itak, kaya mabilis akong humakbang para salubungin siya at pigilan sa kung ano man ang gusto niyang gawin. Nang makarating na siya sa tapat ko, itinuon niya ang pansin niya sa lalaki at sa batang kasama nito. Ano? Tinutokso niyo ang anak ko? Ikaw na bata ka. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo ng magandang asal, ha? Hoy, babae. Huwag mong pagsalita ng ganyan ng anak ko, ha? At huwag kang magtabang-tabangan sa akin dahil lang may hawak kang itak. Hindi ako nagtatabang-tabangan. Ang ayaw ko lang, tinutokso ang anak ko. Kahit nga kami, hindi namin siya pinipintasan eh. Ano naman kung lampas siya? Bakit? Hindi ba kayo nakaranas ng panghihina ng tuhod ninyo? Hindi naman namin siya tinutokso, ha? Kung tinawag man siyang lampa ng anak ko, hindi yung panunukso. Katotohanan yun. Talagang ginagalit mo talaga ako, ha? Tingnan lang natin kung... Tama na, inay. Huwag na po kayong mag-away. Ibaba niyo na po yung hawak niyong itak. Baka mamaya kayo pa madisgrasya niyan eh. Napabuntong hininga na lang ako kabanong nang sinunod ni nanay ang sinabi ko. Noon din, napalingon ako sa lalaki at sa batang kasama niya. Nang maging kalmado na ang lahat, inutusan ng lalaki ang anak niyang humingi sa akin ng tawad. Ipinaliwanag din niyang mali ang ginawa ng bata. Maging siya, humingi na rin ng tawad sa akin at kay nanay. Nung nagkabati-bati na kami, nag-usisa ang lalaki sa amin patungkol sa aming baryo. Ito nga ang baryo na lilipatan namin. Pinaalis kasi kami sa dati naming tinitirhan eh. Pinaalis? Bakit naman? Nako, mahabang kwento. Kaya dito namin naisip na lumipat kasi meron akong kamag-anak dito. Pero hindi ako sigurado kung nandito pa rin sila eh. Teka, sino ba yung kamag-anak mo na nakatira dito? Oo nga po, kilala namin ang halos lahat ng tao dito eh. At ihatid ko po kayo sa tapat ng bahay nila kung sakali. Narinig niyo ang sabi ng anak ko. Sino ba ang pamilya niyong kabaryo namin? Sina Tio Warlito. Sila ang kamag-anak namin. Warlito? Matagal na silang nakalis sa baryong ito ah. Siguro nasa 3 taon na. Wala na sila rito. Diyos ko, paano na ito ngayon? Wala pala kami matutuluyan dito. Mali ang naging desisyon namin na pumunta pa rito. Paano na po tayo ngayon yan, Tay? Napalunok ako ng laway ko nang malaman kong sinamang Warlito pala sana ang sadya na magamang dayo. Napatingin na lang ako kay nanay at inalam ang magiging reaksyon niya. Lalo pat naging haka-haka na isang aswang yon. Dahil kahit papaano, nakaramdam ako ng awa sa kanila, nagsuwestyon ako kay nanay na sa lumang kubo na lang muna namin sila patuluyin. Nasa dulong bahagi na yun ng baryo at wala ring ibang kabahayan na malapit doon. Ano, ayos lang ba kayo dito? Ay, oo naman. Kahit saan pa man yan. Basta may masisilungan lang kami ng anak ko. Kahit nga sa kuwebe, pupwede na rin kami. Pero bago kayo tumuloy ron, gusto kong magapunan na muna kayo sa bahay. Baka kung gutumin ng anak mo. Nako, nakakahiya naman ho sa inyo. May mga kamoting kahoy pa ba kayo sa paligid ng kubo? Kahit yun na lang ang iihawi namin. Pupwede na ho yun. Nakakahiya naman sa inyo. Saluhan nyo na lang kaming 3. Ako, itong si Andoy at ang asawa ko si Berting. Ay siya nga pala, ako si Pinang. Ako naman ho si Patricio. At itong anak kong si Oliver. Ano, sasama na ba kayo sa amin? Wag na ho. Ayos na kami sa kamoting kahoy. Kung meron kayong saging doon, kung po pwede, manghihingi na rin kami. Hindi na nagawang pilitin ni nanay si Mang Patricio. Pumayag na lang siya sa gusto ng magamang dayo. Itinuro na rin namin kung saan bandang naroroon ang saging na pwedeng anihin para meron silang pandagdag na pagkain. Dinala ni nanay pauwi ang mga basag na balde. Inutusan naman niya akong samahan na magama. Kaya sinunod ko yon. Pagdating naming 3 sa tapat ng lumang kubo, ito po yung kubo namin. Pasensya na po kayo ha.
Pero malinis po yan sa loob. Diyan kasi kami nagpapahinga kapag pumupunta kami rito. Salamat Andoy. Pasensya ka na kanina ha. Ito kasi si Oliver napaka-alaskador Pasensya na po kayo, Kuya Andoy. Nadala lang po kasi ako kanina. Kitang-kita ko kasi kung paano kayo nabuwal Basta anak, huwag mo nang uulitin yon ha. Hindi lang kay Kuya Andoy mo, pati na rin sa ibang tao. Masama yun, Oliver. Alam mo na pati ako mali rin. Dahil sa halip na sitahin kita kinonsinti pa kita. Ang importante po, Mang Patricio, may natutunan po si Oliver. Tsaka kalimutan na po natin yung nangyari. Teka, ang saging na saba po pala. Nandyan lang sa unahan. Kayo na lang po ang bahalang kumuha huwag ka mag-alala, Andoy. Kami nang bahala rito. Sige po, bukas. Pupunta kami rito para makapag-usap naman po tayong lahat. Magpahinga na po kayo rito May gasera rin po dyan sa loob. Sige. May dala naman akong posporo rito Salamat Nagpaalam na ako kina Mang Patricio Cabanong. Nang nagsimula na akong maglakad pauwi, binuksan na rin nila ang kubo saka pumasok doon. Habang pauwi ako, naisip ko ang patungkol sa Magamang Dayo. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba nang maalala kong kapamilya pala nila si Mang Warlito. Pagdating ko sa bahay, narinig ko ang boses ni nanay at tatay na nag-uusap. Dahil doon, sa halip na pumasok sa sala, nagpa siya akong umikot para doon sa kusina dumaan. Ewan ko nga ba kung bakit naging ganyan si Andoy Habang tumatanda siya, parang mas nagiging lampalalo. Oo nga, Berting. Lahat naman ng masusustansyang pagkain pinapakain natin sa kanya simula nung bata pa siya. Ewan ko na ba kung ano nang mali sa kanya? Ay nako, kung hinayaan mo lang sana ako na isama siya sa mga lakad ko nung bata pa siya baka naging mas matibay ang tuhod niya. Ikaw kasi ginawa mong babae ang anak natin. Bakit mo ba ako sisisihin? Kasalanan ko ba kung naging ganyan siya? Hindi naman At saka, pinoprotektahan ko lang ang anak natin. Oo nga. Alam ko naman na mahal mo lang si Andoy. Pero sige, huwag ka mag-alala. May nabanggit si kumpare na isang albularyo. Magaling daw yon at nakatira lang sa kabilang baryo. Oy, anong plano mo? Gusto kong dalhin sa kanya si Andoy. Baka kung meron namang may tutulong yun Kailangan malunasan natin ang pagiging mahina ng anak natin. Baka sa susunod, sugurin pa tayo ng aswang dito at hindi siya makapanlaban. Hay nako, aswang na naman. Kung totoo mga yan, bakit wala pa ako nakakasagupa? Kung ako sa'yo, huwag mo nang pangarapin pa. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag nakaharap mo yung aswang. Nasa ganung usapan ng magulang ko nang magpasya akong pumunta na rin sa sala para lapitan sila. Agad naman silang napalingon sa akin nang tanungin ko si tatay patungkol sa nabanggit sa kanyang albularyo. Noon din, naupo ako sa tabi ng mga magulang ko para makisali sa usapan nila. Sinabi sa akin ng kumpare ko na marami nang napagaling ang albularyong yon. Wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Baka kung doon ka pa nga gumaling, Andoy. Sige po, tatay. Payag na po ako. Gusto ko rin naman pong magkaroon ng matibay na tuhod Saka ayaw ko rin pong tinutokso na lampa. Nakakaya po kasi sa edad kong ito, parang bata pa rin ang tuhod ko. Huwag ka mag-alala. Kapag nagamot ka na at gumaling ka, sigurado na magiging matibay rin ang tuhod mo, anak. Ay nako, hindi naman sa tutol ako dyan sa plano nyo Pero para sa akin si Andoy lang mismo ang makakatulong sa sarili niya. Konting ehersisyo lang kada umaga, siguradong lalakas din siya at hindi na magiging lampa. Susubukan ko po, Inay. Pero magpapatingin po ako sa albularyo Baka po kasi kung kinukulam na ako kaya nagiging ganito ako Ay nako, ikaw talaga, Andoy Kung ano-ano na iniisip mo Sige na, sa mga susunod na araw pupunta tayo sa albularyo. Aalamin natin kung anong kalagayan mo at kung ano ba ang posibleng lunas. Maraming salamat po, Itay. Walang anuman. O sige, magpahinga ka na. Tatawagin ka na lang namin kung luto na ang hapunan natin. Naikwento na kasi ng nanay mo ang buong nangyari. Sige na anak, magpahinga ka na lang muna ron. Napatango ko kay nanay
minabuti kong pumasok sa kwarto at mahiga na muna. Habang nasa ganong sitwasyon, napangiti ako dahil nagkaroon ako ng pag-asa. Maging ako man, hindi ko ginustong maging lampa, lalo pat binata na ako. Dahil sa kakaisip ko, tuluyan na ako nakatulog. Nagising na lamang ko nang tawagin ako ni nanay para maghapunan. Habang kumakain, napagkwentuhan namin ang mag-amang dayo. Pati na ang kabaryo namin pupuntahan sana nila. Baka kung mababait naman sila eh. Saka baka hindi rin nila alam ang patungkol kay Mang Warlito. Baka nga, Berting. Isa pa, hindi naman napatunayang aswang ang matandang yun, hindi ba? Puro lang kwento at saka haka-haka. Tama ka, Pinang. Kung tutusin nga, mas mabait pang matandang yun kaysa sa ibang nakatira rito sa baryo eh. Sayang nga lang at hindi na siya nakabalik dito. Sa palagay niyo po, ano kayang pakay na magamang yun dito? Kung hinahanap po nila si Mang Warlito, ibig sabihin, may gusto silang gawin sa baryo natin. Yan ang gusto ko malaman. Bukas pupuntahan natin sa kubo para makipag-usap sa kanila. Aalamin natin kung ano talaga ang gusto nilang gawin dito. At kung bakit po itinaboy sila sa dati nilang baryo. Malalaman din natin yan. Sa ngayon tapusin na muna natin ang pagkain at nang makapagpahinga na tayo. Ay sige na, ito na muna natin ang pansin natin sa pagkain. Hindi dapat pinaghihintay ang grasya ng Diyos. Tinapos naming tatlo ang paghahapunan. Pagkatapos noon, nagpahinga kami ng kaunti saka nagpasyang matulog. Dahil sa pagod, napahimbing ang tulog ko. Kinabukasan, pagkagising ko, naabutan ko si nanay at tatay na naghahanda na ng pagkain. Tinanong ko sila kung saan sila pupunta. Nang sinabi nilang tutungo sila kina Mang Patricio, nagpasya akong sumama sa kanila. Pagtingin namin sa aming kubo, naabutan namin ang mag-ama na nakatambay sa labas. Kayo pala mga pinatuloy ni Pinang dito sa kubo namin. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin ho. Oo pasensya na kayo sa abala ha. Wala kasi kaming ibang matutuluyan. Huwag kayong mag-alala. Paglipas ng ilang araw aalis din kami ng anak ko. Wag na. Tumito na lang muna kayo. Wala namang tumatao rito sa kubo Saka naikwento na rin ni Pinang ang patungkol sa inyo. Patricio, bakit ba kayo pinaalis sa baryo ninyo? Ano ba ang naging kasalanan ninyo? Si Pinang ang ibig niyang sabihin bakit kayo umalis sa dati niyong baryo? Kung tutusin, mukha naman kayong mabait Tsaka kawawang anak mo dahil sa ginawa nila. Mahabang istoryo Pero sige, ganito kasi yun. Merong sumalakay sa baryo namin at saka sa Mampalad, kasama ang asawa ko sa mga napatay nila. Teka po, sinong sila po ang tinutukoy niyo, Mang Patricio? Mga aswang. Muli silang umatake sa baryo namin pagkalipas ng halos isang dekada. Talagang napakahayop na mga aswang na yan no? Halos hindi na sila maubos at napakabilis nilang dumami. Huwag lang sanang dumating ang araw na pati rito sa baryo manlalasa na rin ang mga yan. Oo nga Pero kung darating man ang araw na yan, hindi ako papayag na may masaktan sa kahit na sino man sa atin. Basta kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang kami. O kung sakali man na aalis na kami ng anak ko, ipapaalam ko rin kagad sa inyo kung saan kami pupunta. Abay, maraming salamat naman, Patricio. Nagpatuloy ang naging pag-uusap namin hanggang sa malapit ng mananghalian. Nagpaalam na kami kina Mang Patricio at sinabihan silang kainin ng dala naming pagkain. Pagdating namin sa bahay, kumain agad kami at pinag-usapan ng patungkol sa mga sinabi ni Mang Patricio. Medyo duda si tatay sa kanya mga ikinuwento, pero naawa siya kay Oliver. Dahil wala silang masisilungan kung sakali mang palisin namin sila. Baka nga sila pala ang totoong aswang Napansin ko kasi si Patricio parang hindi siya makatitig ng diretso sa akin. Baka po nahihiya lang sa inyo, Tay. Oo nga. At saka wala namang naging kababalagan dito sa atin simula kahapon nang dumating sila. Yun na nga. Ihintayin pa ba nating magkaroon ng milagrong nangyayari rito? Pero sige, hahayaan na lang muna natin sila. Pero kung may mananalasa ang mga aswang rito, sila ang unang pagdududahan ko. Ano ka ba naman, Berting? Akala ko ba ayos lang sa'yo na patuloyin sila sa kubo natin?
Ay oo, ayos lang sa akin, pero basta. Wag lang silang magpapahuli na meron silang binibiktima, kundi hindi ko sila sasantuhin. Kung ano-ano pa ang sinabi ni Tatay Berting ng mga sandaling yon. Kalaunan, para maibaling ang usapan, nag-usisa si Nanay kung kailan ako dadali ni Tatay sa albularyo. Ipinaliwanag naman ni Tatay na hindi ganun kadali, lalo pat may mga obligasyon din ang naturang manggagamot. Gayunpaman, nang lumaon, sinabi ni Tatay na susubukan namin puntahan ang albularyo kinabukasan. Pagkatapos kumain, nagpasya kami ni Tatay Berting na magpahinga muna sa labas. Sana hindi mangyari ang pinangangambahan ko. Ang may umataking aswang dito sa atin. Bakit naman po, Itay? Mukhang imposible naman pong may susugo dito sa atin eh. Wala silang mapapala rito sa baryo. Yan din ang iniisip ko. Ganun pa man, hindi dapat tayo makampante. Kung totoo man o hindi ang sinasabi ni Patricio, siguradong makakaapekto pa rin yun sa presensya ng mga aswang dito. Paano naman po niyo nasabi yan, Itay? Kung totoong inatake sila ng mga aswang at nakatakas sila, siguradong hahabulin sila ng mga yon. At kung sila mismo ang aswang, mag-aasig sila ng takot dito. Lalo pat wala pang gaanong nakakakilala sa kanila. Mas mabuti siguro kung magmamatsyag na lang po muna tayo sa paligid. Kahapon lang naman po sila nagpunta rito eh. Tama ka, anak. Pero wag ngayong gabi. Aalis pa tayo bukas para patingin sa albularyo yung kalagayan mo. Sige po. Sana nga merong gamot dito eh. Kung nga po ba kung bakit nangihina ang tuhod ko. Lalo na kung nagmamadali ako o nakakaramdam ng tensyon. Sige lang. Magiging matibay rin yan. Maghahanap tayo ng lunas dyan, Andoy. Maraming salamat po, Tay. Walang anuman, anak. Nanatili kami roon ni Tatay ng ilang oras hanggang sa pareho na kaming nakaramdam ng antok. Saktong pagkapasok namin sa bahay, nakalatag na ang mga banig nila ni Nanay. Pumasok na rin ako sa kwarto ko, sa kami nabuting magpahinga na muna. Makaraan ng ilang minuto, tuluyan na rin akong nakaidlip. Kinabukasan, maaga kaming umalis ni Tatay para pumunta sa kabilang baryo. Hinanap namin ang bahay ng albularyo at sa kabutihang palad, natagpuan din namin yon. Alam ko kung anong kayo niyang dalawa rito. Rito kayo para hanapan ng lunas sa kalagayan ng binatang yan. Tama po kayo, Tandang Isabelo. Magagamot niyo po ba ako, Tandang Isabelo? Medyo nakakaya po kasi. Isipin po ninyo, sa edad kong ito, napakahina pa po ng tuhod ko. Halos araw-araw nadadapa po ako eh. Sandali, titignan natin sa pamamagitan ng tubig sa planggana kung ano ang naging sanhi ng pagiging ganyan mo. Sige po. Hindi! Mukhang wala ng lunas sa kalagayan mong yan. Pero hindi ko makita kung ano ang totoong rason. Parang may humaharang sa kakayahan ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Tandang Isabelo? May mas malakas na kapangyarihang humaharang sa akin. Hindi ko malaman kung ano. Pero nararamdaman kong merong dapat gampanan ng binatang ito. Pero sa oras na gampanan niya yon, malalagay sa panganib ang mga mahal niya sa buhay. Ano pong tinutukoy niyo, Tandang Isabelo? May kung anong nakatanim dyan sa loob mo na kusang gagana kapag nasa panganib ka. Hindi ko lang masabi kung anong uri ng mutsa ito. Pero mag-iingat ka. Kapag nagsimula ka ng makisawsaw sa gulo, kailangan mong tapusin ito. Dahil kapag hindi, mauubos kayong lahat. Ano pong klaseng pananalita yan, Tandang Isabelo? Tinatakot mo ba kami? Hindi mo nga masabi kung anong misyon ni Andoy eh. Hala, mas mabuti pang umuwi na kayo. Nararamdaman kong may panganib na paparating sa mga liblib na baryo. Maganda na lang kayo para mailigtas ang mga sarili ninyo. Dahil bigo kami ni Tatay na makahanap ng lunas, nagpasya na lang kaming umuwi. Pagdating sa barangay namin, sinabi namin kagad sa mga kalugar namin ang naging babala ni Tandang Isabelo. Nagkibit-balikat na lang sila. Kaya sa halip na ipilit ang sinasabi ng albularyo, minabuti namin ni Tatay na umuwi na lang. Ikinuwento namin kay Nanay ang sinabi ni Tandang Isabelo, pero pati siya hindi naniniwala.
Pinaglalaruan lang kayo ng albularyong yan. Kung manggagamot siya, di sana nalaman niya kung ano ang posibleng dahilan ng panghihina ng tuhod niya, Andoy. Sa bagay, baka hindi albularyo ang kailangan natin. Baka totoong doktor. Ay naka, kung totoo man ang sinasabi niya o hindi, ang pagtuunan na muna natin ang pansin sa ngayon yung posibleng panganib na dala ng mga aswang. Ay bakit? Pati bang albularyong yon? Sinasabing aswang sina Patricio? Hindi po, Nay. Wala naman pong nabanggit na ganun si Tandang Isabelo. Pero pinag-iingat po niya tayo sa posibleng pananalasa ng mga aswang sa lugar natin. Lalo na raw po rito sa baryo. Kung totoo man ang sinasabi ng albularyo, sigurado namang makakaya ng mga kalalakihan dito sa baryo ang mga yun eh. Yun na nga ang problema. Hindi sila naniniwala sa sinabi namin. Baliwala lang sa kanila eh. Kung ganon, bahala sila. Kung totoo man o hindi ang sinabi ng matandang albularyo, kailangan maging handa pa rin tayo. Tama ka, Pinang. Kaya ngayon din mismo, kukuha ako ng mga pangontra sa gubat. Maliligiran natin ang baging ng makabuhay ang bakuran natin. Tingnan na lang natin kung makakapasok pa sila. Noon din, niyaya ko ni Tatay para manguha ng baging na makabuhay. Nang medyo marami na ang nakuha namin, nagpasya na kaming umuwi. Isinabit namin sa bakod ang mga baging para maging pangontra sa mga aswang. Kinagabihan, maaga kaming nakatulog. Kampante kami na kung aatake man ang mga nilalang na yon, hindi sila madaling makakapasok sa aming bakuran. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagising ako dahil sa langit-ngit ng panara ng bintana. Naabutan kong nakasilip sa labas si Tatay. Kaya bumangon ako saka lumapit sa kanya. Tay, ano pong meron sa labas? Bakit po parang may tinitingnan kayo riyan? Hindi ako sigurado kung ano, Andoy eh. Pero may nakita akong nilalang na gumagalaw. Parang papunta yun sa manukan natin eh. Ano kaya kung tingnan po natin? Baka aswang na yun, Tay. Sigurado na aatakin niya yung mga manok natin dun. Yan nga din ang iniisip ko eh. Tara, tingnan natin sa labas at baka kung ano pa yung mangyari sa mga manok natin. Sige po, Tay. Sandali lang po at kukuha ko ng itak. Ay sige, kunin mo na rin yung itak ko. Hindi natin alam kung ano talaga ang sadya ng nilalang na yun eh. Baka hindi lang manok ang pakay niya rito sa atin. Oo nga po, Tay. Nakalimutan po kasi natin lagyan ng baging na makabuhay ang kulungan ng mga alaga natin eh. Yun nga ang problema. Pero sige lang, tingnan na muna natin kung anong nilalang na yon. Bukas, lalagyan ko na rin ng baging yung paligid ng kulungan. Kailangan makasiguro tayo na walang aswang na makakapasok at makakapambiktima rito sa atin. Nagmadali kami ni Tatay, pero nang ako na ang bababa sa hagdan, nangyari na naman ang inaasahan ko. Nahulog ako. At sa kabutihang palad, nagawa kong masalo ni Tatay. Napailing na lang siya sa akin, Kabanong. At nang makatayo na ako ng tuwid, muli naming ibinaling ang pansin namin sa kulungan ng mga manok. Dahil nag-iingay na ang mga alaga namin, patakbo kaming lumapit doon. Muntikan na akong madapa, pero nagawa ko ring ibalanse ang katawan ko. Ano ka ba naman, Andoy? Tumingin ka naman sa dinaraanan mo. Mabuti na lang walang matulis na bagay na nakausli sa lupa. Pasensya na po, Tay. Bigla-bigla na lang po kasing nalalambot yung tuhod ko eh. O yan ay, ayos ka na ba? Hindi na ba nanginginig yung tuhod mo? Baka mamaya matakasan pa tayo ng nandiyan sa kulungan eh. Hindi na po nanginginig, Tay. Tayo na po. Mukhang may naririnig nga akong angil eh. Baka sinisimulan na ng nilalang nakainin yung mga manok natin. Ay sige na, ihanda mo na yung itak mo. At baka kapag nakita niya tayo ibabaling niya sa atin ang atensyon niya. Sige po, Tay. Ay teka, naaninig ko na po yung nilalang na nasa loob ng kulungan ng manok natin. Anyong tao po siya, pero sobrang itim po ng balat. Aswang yan, anak. Talagang nakarating na ang mga hinayupak na yan dito. Hala, lapitan natin ang kulungan ng manok. Huwag ka lang gagawa ng ingay at napakatalas pa naman ang pandaman nila. Opo, Tay. Masusunod po. Naging maingat kami ni Tatay sa paglalakad hanggang sa makalapit kami sa kulungan ng manok. Nalaman namin na sinira niya ang pintong yun, kaya nakapasok siya. May ilang manok nang nakakawala.
pero nakita naming 3 sa mga manok namin ang pinatay ng nilalang. Akmang papasok na sana si tatay sa kulungan nang biglang napalingon sa amin ang nilalang. Inakala kong susugurin niya si tatay, pero sinira ng aswang ang kulungan at nagmamadaling tumakas. Anak, ang aswang! Nakatakas! Kailangan mahabol natin siya at mapatay! Babalik pa siya sa susunod at baka kung may iba pa siyang kasama. Sige po tay, doon po siya pupunta sa gubat. Habulin ko po siya. Sige, sasama na rin ako sa iyo. Kailangan madakip natin yon. Pero mag-iingat ka ha. Baka matapa ka na naman ng wala sa oras. Huwag po kayong mag-alala tay. Hindi na rin naman po nanginginig ang tuhod ko eh. Hindi ako natatakot sa nilalang na yon. Kung kailangan labanan ko siya, gagawin ko. Basta kapag nahuli mo siya, sumigaw ka kagad para malapitan ko kayo. Ako papatay sa aswang na yon. Sige po tay, masusunod po. Mas nauna akong tumakbo kay tatay. Nang maaninag ko ang nilalang na malapit na makapasok sa kasukalan, mas binilisan ko pa ang pagtakbo ko. Nalaman kong mas mabilis akong makalapit sa kanya kung dadaan ako sa kanang bahagi, kaya lumihis ako ng landas na tinatahak. Mas lumakas pa ang kabog ng dibdib ko nang mapalingon sa akin ang nilalang at mapangisi. Nang malapit na ako sa aswang, napasigaw ako kay tatay. Itinaas ko na ang kamay kong may hawak na itak. Nang susugurin ko na sana ang nilalang, bigla ako natisod sa nakausling ugat ng puno. Sakto namang nakalapit na sa akin si tatay. Nasaan ang aswang? Sinabi ko naman kasi sa'yo mag-iingat ka eh. Sige na, tumayo ka na. Pasensya na po kayo itay. Hindi ko po kasi nakitang may nakausling ugat ng puno eh. Isa pa po, bigla na naman pong nanghina ang tuhod ko. Ay teka, mukhang pumasok na po siya sa gubat. Ayos lang. O ano, mahina pa ba yung tuhod mo? Kung gusto mo, hintayin mo na lang ako rito. Ako nang hahabol sa aswang na yon. Hindi po tay, sasama po ako sa inyo. Hindi ko po kayo iiwan. Mamaya baka may mga kasama pa yung nilalang na yun eh. Baka malagay pa kayo sa alanganin. O siya sige, hindi na nga lang ako lalayo sa'yo. Baka mamaya mas malala pa mangyayari sa'yo. Tara na. Sige po tay, tayo na po. Ay teka, may naririnig akong ingay sa bandang gitna ng gubat ah. Malamang yan na yung aswang na hinahabol natin. Doon tayo na diretso. Gagawa tayo ng paraan para masukol yon. Sige po. Kung dayo rito ang aswang na yan, sigurado naman pong mahihirapan siyang makalabas dito. Tama ka, Andoy. Yan ang lamang natin sa kanya. At dahil dyan, madali natin siyang mahuhuli. Dumiretso kami ni tatay sa paglalakad hanggang sa makarating na kami sa bandang gitna ng gubat. Nang nandun na kami, iginala namin ang paningin namin sa paligid. Sinipat namin ang mga posible niyang daanan hanggang sa may mapansin akong likido sa mga tuyong dahon. Nilapitan ko yon, saka inamoy. At halos maduwal ako dahil doon. Ano ba yan anak? Bakit parang nandidiri ka dyan ha? Hindi ko po alam. Malapot po kasi ito eh, tapos napakalansa na ewan. Teka, mukhang meron pa po sa bandang unahan oh. Aba, mukhang laway yan ng aswang ah. Tingnan mo, may mga patak pa ng dugo. Sigurado na dyan siya dumaan papuntang kanluran. Sige po tay, tayo na po. Yan na lang sundan natin para matuntun kaagad natin ang aswang na yon. Yan din ang naiisip ko. Huwag lang magpapahuli sa akin ng aswang na yon. Tatapusin ko talaga masasayang araw niya. Tingnan na lang natin kung baka pambiktima pa siya habang buhay. Sinundan nga namin ni tatay ang patak ng dugo at laway hanggang sa makarating kami sa isang mataas na puno. Sinipat ko ng maigi ang itaas ng puno, ngunit dahil limitado na ang liwanag ng buwan na tumatama roon, wala akong nakita. Napamura na lang si tatay na makarinig kami ng ingay na lumundag pababa sa lupa. Kasunod nun, may naaninag kaming nilalang na mabilis na gumalaw papalayo sa amin. Ang walang niyang aswang na yon, matiyatsepoan ko rin yon. Hindi ako papayag na uubusin niya mga alaga natin. Kung alam po niya na marami siyang hayop na mabibiktima rito, sigurado po na babalik siya dito, tay. Sigurado yan, anak. May mga nambibiktima na nga rin sa ibang baryo eh. Baka siya rin yung aswang na yon. Bakit po kaya hindi nila mahuli yung nilalang na yun, tay? Kung marami ang tao na tumutugi sa kanya, mas madali sana siyang madadakip eh. Yan din ang iniisip ko. Baka naman natatakot ang mga tao sa kanya. Sa bagay, nagawa nga niya makatakas mula sa ating dalawa eh.
Kung hindi lang sana ako naging lampa, sana naabutan ko siya kanina. Walang yari naman kasi itong tuhod ko eh. Parang tuhod ng isang bata. Wag mo nagsisihin ng sarili mo, anak. Wala ka namang kasalanan eh. Hayaan mo, makakahanap din tayo ng gamot dyan. Hindi ako susuko sa pagtatanong sa mga kakilala ko kung ano ang posibleng paraan para maging matibay ang tuhod mo. Maraming salamat po, Tay. Sana nga po malunasan na ito para hindi na po ako maging katawa-tawa sa baryo natin. Pati mga bata, parang hindi na ako ginagalang eh. Pagalitan mo kasi. Huwag mo silang hayaan na hamakin ka lang nila ng ganun-ganun na lang. Kung gusto mo, pwede mo naman silang batukan eh. Huwag na po, Tay. Baka kung ano pang isipin nila. Umiiwas na nga lang ako sa kanila eh. Dahil nakatakas na ang aswang, nagpasya na kami ni Tatay na umuwi na lang. At habang naglalakad, napagkwentuhan namin ang mga naging karanasan ko simula pa noong bata pa lang ako. Napailing na lang siya nang malamang ilang beses din akong inaway ng mga kabaryo namin dahil sa pagiging lampa ko. Pagdating namin sa bahay, nagkasundo kaming ayusin na muna ang sira ng kulungan. Itay, sa palagay nyo, sino kayo yung aswang na nananalasa rito sa atin? Para po kasing alam niya ang bawat sulok ng baryo natin eh. At saka alam din niya kung kailan at saan siya aatake. Yan ang hindi ko rin alam, anak. Pero malakas ang kutob ko na kung hindi man si Mang Morlito ang aswang, baka yung bagong salta sa lugar na ito. Paano po mangyayari yun, Tay? Kung aswang si Mang Patricio, iiwanan po ba niyang mag-isa yung anak niya para lang mambiktima? Posible. Pero baka nga kung magkasama pa sila eh. Simula kasi nung makita ko yung lalaking yon, pakiramdam ko merong kakaiba sa kanya. Hindi ko lang talaga matukoy kung ano yon. Ano po ba yung binabalak niyo, Tay? Gusto ko sanang matyagan sila. Wala namang masama kung gusto natin sila makilala ng lubusan, hindi ba? Mangyayari lang yon kung hindi nila alam na nagmamatsyag tayo sa kanila. Sige po, kung yan ang gusto nyo, yan ang gagawin po natin. Pero kailangan na maging sikreto lang natin to, ha? Hindi mo naman sasabihin sa nanay mo. Sigurado ako na magagalit yun sa atin. Sige po, Tay. Hindi po ako magkukwento sa kanya sa mga plano natin. Mabuti naman kung ganun, anak. Baka kung madulas ang dila niya at sabihin pa niya sa iba eh. Alam mo naman yung nanay mo. Opo, naiintindihan ko po kayo, Tay. Pangako po, hindi ko sasabihin sa kanya. Nang matapos na kami sa pagkukumpuni ng nasirang bahagi ng kulungan, nagpasya na kami ni Tatay na pumasok sa bahay. Sa hindi ko inaasahan, muling nanghina ang tuhod ko at nabuwal ako sa sahig. Dahil sa nagawa kong ingay, napakunotno pa siya nang makita niya kami ni Tatay na kapapasok pa lang sa bahay. Hindi na sana namin sasabihin sa kanya kung saan kami nanggaling, pero naging mapilit siya sa pag-uusisa sa amin. Hindi kaya nakabalik na si Mang Warlito rito? Siya lang naman dati ang bantog na aswang sa lugar natin eh. Baka gumaganti siya sa atin. Ay, Diyos ko. Natatakot ako sa mga posible pang mangyari, Berting. Wala kang dapat nakatakutan. Kung totoo mang nakabalik na siya, siyang dapat na matakot sa atin. Hindi mo naman maalis sa akin ang takot. Alam mo naman na palagi ako nag-aalala sa kaligtasan ninyo. Wala kang dapat na ipag-alala. Makakaya namin labanan ng aswang na yon. Makakaya? Nakawala nga sa inyo yung aswang na pumasok sa kulungan ng manok natin eh. Hayaan mo na. Kapag naulit pa ang pangyayaring to, hindi na ako papayag na makakawala ulit yon. Ako din po, Itay. Masisiguraduhin ko na pong hindi ako matitiso o madadapa. Tungtuhod ko lang naman po ang problema eh. Tutukan mo kasi ang pag-eehersisyo para dyan sa tuhod mo. Kapag nasanay na yan, magiging matibay na rin yan. Alam mo, Pinang, pati nga yung albularyo halos wala rin alam patungkol dyan sa tuhod ng anak mo na yan eh. Tayo pa kaya? Ay siya, tama na munang kwentuhan. Malalim na ang gabi. At hindi na rin siguro babalik ngayon yung nilalang na yon. Kaya matulog na muna tayo. O siya, sige. O Andoy, matulog ka na at maaga pa tayong gigising ha. Simula bukas mag-eehersisyo ka na. Tututukan na rin natin ang pag-aaral mo ng pakikipaglaban sa mga nilalang na yon. Sige po, Itay. Natulog na nga ako pagkatapos kong sumagot kay Tatay.
Kinabukasan, maaga kaming nagising. Pinag-ehersisyo niya ako at tinuruan kung paano makipaglaban. Naging ganun ang gawain namin ni tatay bago kami pumunta sa bukid. Kahit papaano, napansin kong naging matibay na rin ang tuhod ko at hindi na ako kadalasang nadadapa. May ilang bata pa rin nangungutya sa akin pero gaya ng dati, hindi ko na sila pinapatulan. Isang umaga, Ganyan nga anak. Mas naging mahusay ka na kaysa sa nung unang araw ng pagsasanay mo. Napansin ko rin na naging mas matibay na ang tuhod mo. Hindi ka na nadadapa palagi. oo nga po tay. Saka kahit papaano, mas nadagdagan po yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Sigurado po na hindi na rin ako tutuksoy ng mga kabaryo natin. Nakakatiyak ako anak. Baka nga kung hahanga pa sila sa iyo eh. Ngayon, handa ka na makipaglaban sa mga aswang. Ipagdasal na lang natin na sana hindi na maging mahina yung tuhod mo kapag nasa panganib na tayo. Hanggang ngayon nga po, yan pa din ang naiisip ko eh. Paano na lang kung humina na naman ang tuhod ko kapag nasa gitna na tayo ng laban? Hindi natin alam kung manghihina pa yan o hindi. Malalaman na lang natin yan kapag muli nating makaharap ang aswang na yon. Tinapos ko ang pag-iinsayo ko sa kasumama na kay tatay papunta sa bukid para tulungan siya. Nang matapos na kami sa gawain namin doon, nagpasya na kaming umuwi. Subalit sa halip na dumiretso sa bahay, sinabi ni tatay na pumunta kami sa lumang kubo namin kung saan nananatili ang dayong magama. Nung naroon na kami, minabuti namin na magtago na lang upang matyagan sila. Sakto namang nagkukwentuhan silang magama, kaya nakinig kami ni tatay. May mga naririnig akong ingay kagabi sa paligid eh. Kung hindi ako nagkakamali, aswang yon. Ano pong gagawin natin, tay? Mukhang hindi na tayo ligtas sa lugar na to. Hindi tayo dapat umalis. Meron akong misyon dito. Saka na lang tayo lilipat kapag natapos ko na ang misyon ko. Kailangan ko munang tapusin yon para maging panatag na ang loob ko. Kayo pong bahala. Kaso, paano kung tao ang pagbintangan nilang nananalasa rito? Baka po kung yun ang isipin nila Huwag mo nang alalahanin yun, anak. Bahala sila kung ano man ang isipin nila. Basta, huwag ka lang nilang sasaktan. Ibang usapan na yon. Oo nga po, pero mukhang wala rin naman pong ibang tao na nakakapunta dito Ligtas naman po tayo dito, tay. Yan din ang naiisip ko. Mas ligtas tayo rito kaysa sa naunang baryo kung saan tayo nagpunta. Napatitig na lang ako kay tatay. Na mga sandaling yon, dahil hindi na namin gaanong naririnig ang usapan ni Mang Patricio at Oliver, nagpasya kami ni tatay na mas lumapit pa ron. Pero sa hindi inaasahan, bigla na naman akong nadapa kabanong. Nakagawa ako ng ingay kaya kinabahan ako. Napalingon na lang ako nang makita kong papalapit na ang mag-ama sa amin. Lampad talaga Wala pa rin siyang pinagbago, tay. Para po talagang bata si Kuya Andoy. Hoy, Oliver, tumigil ka ha. Masama yung ginagawa mo. Hindi mo dapat pinagtatawanan ng ibang tao dahil sa kanilang sitwasyon. Paano na lang kung ikaw naman ang nasa sitwasyon nila, ha? Pasensya na po, tay. Hindi ko na po ulitin. Abay, dapat lang. Nakakaya sa kanila Pinapatuloy na nila tayo rito pero ito pang igaganti natin. Sige, humingi ka ng tawad kay Andoy. Sige po, tay. Kuya Andoy, pasensya na po Hindi ko po kasi napigilan ng sarili ko Ayos lang, Oliver. Kasalanan ko rin naman kung bakit lalampa-lampa ako palagi Mang Berting, nandito pala kayo. Ano bang kailangan nyo? Papaalisin nyo na po ba kami rito? Aba, hindi, Patricio. Nandito lang kami para bisitahin kayo. Hindi rin kasi kayo gumagala Pumunta rin kayo minsan sa bahay namin. Hayaan nyo. Kapag nakabuelo kami, gagala kami ron. Naninibago pa kasi kami rito sa baryo nyo O siya, aalis na rin kami. Siniguro lang din kasi namin na maayos sa kalagayan nyo rito. Huwag po kayo mag-alala. Maayos lang ang lagay namin dito. At kung sakali man na kailangan namin ng tulong, pupunta kami sa inyo. Mabuti pa nga. Basta kahit na anong oras pumunta lang kayo sa bahay ha. Bukas lagi ang tirahan namin para sa inyo. Nang mga panahong yon, kabanong, nagpaalam na kami ni tatay sa dayong magama.
Bago kami tuluyang umalis, iginala pa namin ang paningin namin sa paligid. Nang wala kaming napansing kakaiba, tuluyan na kaming umalis doon at nagsimulang maglakad pauwi sa bahay namin. Wala ka bang napapansin kay Patricio? Bakit po, Tay? Napansin ko kasi parang balisa siya. Hindi ko po alam kung may tinatago pa siya o hindi lang siya kampante na naroon tayo. Yan nga din ang napansin ko, anak. Pakiramdam ko may kung ano silang tinatago na ayaw nilang malaman natin. Ano kaya yun? Ay, siya nga pala. Pasensya na po pala kayo, Tay, ah. Kung hindi po dahil sa akin hindi po sana tayo mahuhuli. Hayaan mo na. Tapos na yun Sa ngayon, umuwi na lang muna tayo at nang makapagpahinga. Babalik pa po ba tayo sa bukid natin? Sa ngayon, hindi na. Bukas na lang kung magiging maganda panahon. Isa pa, parang kabilugan ng buwan mamaya Kinakailangan nating magbantay sa paligid. Sige po. Baka po kasi kung haatake ulit yung aswang na yun Tama ka, anak. Hindi natin hahayaan na mabawasan nila ulit yung manok natin. Kapag umatake siya mamaya, kailangan na natin siyang mahuli. Hindi lang tayo ang peperwiswin yan kung sakali. Oo nga po, Tay. Hayaan nyo, hindi ako matutulog mamaya. Makikiramdam ako sa paligid. Hindi lang natin pakikiramdaman ang paligid. Mas maigi kung rumonda na muna tayo para masiguro natin ang kaligtasan natin at ang ating mga alaga. Opo, sige po, Tay. Pagka-uwi namin ni Tatay, kumain kami ng pananghalian saka nagpahinga na muna kami. Kinahapunan, tumulong kami kay Nanay sa mga gawaing bahay. Hanggang sa matapos yun. Dahil sa pagod namin, nagpasya kaming tumambay na muna sa labas ng bahay. Nasa kalagitnaan kami ng pagkukwentuhan nang mapadaan ng isang kabaryo namin at nagkwento patungkol sa nangyari sa mga alagang bibi niya. Nagbigay lang siya ng babala. Agad din siyang umuwi. Kung sino man ang aswang na nananalasa rito o kung may mga kasamaan pa siya, talagang napakahayop nila. Baka sa susunod, mga tao na ang bibiktimahin nila. Yan nga rin ang inaalala ko simula pa noong una Paano na lang kung pati tayo mga tao na naman ang pagdiskitahan nila? May subukan lang nila. May hinala na ako kung sino ang aswang Huwag lang siyang magpapahuli dahil pagbabayaran niya yung mga ginawa niya sa mga manok natin. Sino po, Tay? Basta, di ko na muna sasabihin. Kailangan mapatunayan ko muna ang hinala ko. Huhulihin ko siya sa akto para hindi na makapalagpa. Sige po. Nakahanda naman po akong tumulong sa inyo kung sakali. Huwag mong sabihin na ang mga dayong yun ang pinaghihinalaan mo. Mukha namang mababait sila. Isa pa, hindi pa natin sila lubos na kakilala. May punto rin po kayo, Inay. Pero paano naman po natin sila makikilala ng lubos? Halos hindi na sila umaalis sa lumang kubo natin. Kaya nga gusto ko sana puntahan natin sila para makipagkwentuhan sa kanila. Ay nako, doon na kami nanggaling ni Andoy kanina. Sinubukan namin sila kausapin pero parang umiiwas Sa palagay ko, hindi sila mapakali. Oo nga po, parang may kung ano silang tinatago o iniiwasan Ano naman kaya ang iniiwasan nila? Wala naman silang dapat na itago sa atin Pinatuloy na nga natin sila sa kubo natin. Tapos yung anak niya, si Oliver, tinawanan ulit si Andoy paano kasi nakaagaw ito ng atensyon nila nung nadapa siya? Ewan ko nga po sa batang yun. Parang hindi tinuruan ng magandang asal. Palagay ko hindi siya gaanong ginagabayan ng ama niya Baka nga hindi talaga siya ginabayan at tinuruan ni Patricio ng magandang asal. Ay nako, kung ano ka yun, baka ibinitin ko na siya ng patiwarik sa puno. Si Berting huwag ka magsalita ng ganyan. Baka iba lang ang estilo ng pagpapalaki ni Patricio sa anak niya. Sa bagay po, baka nga po gano'n na nga. Nagpatuloy ang kwentuhan namin hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid. Naunang pumasok sina Nanay at Tatay sa bahay para maganda ng magiging hapunan namin. Ako naman nanatili na muna sa labas para magbahangin at makapagmuni-muni. Nasa ganong sitwasyon ako nang may maaninag akong papalapit sa akin. Napamulagat na lang ako nang mawari kong si Tandang Isabelo yun. Ano pong kailangan nyo, Tandang Isabelo? Gusto kitang balaan, binata. Mamayang gabi at sa mga susunod pa, huwag ka na munang lalabas. Nakita ko sa pagitay ko na napupuno ng dugo ang katawan mo.
Hindi magandang senyales yun. Bakit naman po ganyan na naging pangitain nyo? Ano po bang meron sa akin? Alam po ba ninyo, Tandang Isabelo? Ikaw ang nakakaalam niyan. Pakiramdaman mo ang sarili mo. Ngayong gabi, kabilugan na ng buwan. Subukan mong matyagaan ang pagbabago sa katauhan mo. Sige po, Tandang Isabelo. Gagawin ko po yan. Isa pa pala, kailangan mo ring maging maingat sa mga taong nakapaligid sa iyo. Baka nakikisilamuha ka sa mga dayo. Baka sila pa ang magpapahamak sa iyo. Meron nga pong dayo sa baryo namin. Pero hindi naman po kami nakikisalamuha sa kanila eh. Parang naiilang po kasi sila sa amin. Basta, kung ako sa inyo, matyagan nyo ang galaw ng mga yan. Sila ang magdadala ng sigalot dito sa baryo ninyo at sa iba pang karating barangay. Sige po, Tandang Isabelo. Mamatyagan po namin ang mga taong yun. O siya, sige na. Aalis na ako. Napadaan lang talaga ako para sabihin sa iyo ang nakita ko sa pagitain ko. Mag-iingat kayo, binata. Huwag kang padalos-dalos sa mga galaw mo. Opo, Tandang Isabelo. Huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po kami. Napangiti sa akin si Tandang Isabelo at noon din umalis siya. Napakunotno pa ako nang mapansin kong napakabilis niya at agad siyang nakalayo. Napaisip ako patungkol sa naging babala niya. Kaya nagpasya na akong pumasok sa bahay para sabihin kina tatay ang inilihad ng matandang albularyo sa akin. Napahala sila, kaya sinabihan nila akong magdoble ingat at huwag na munang lalabas. Sundin mo ang sinabi ng matandang albularyo. Hindi naman siya pupunta rito kung hindi ganon kaimportante ang sasabihin niya. Baka nga kung pati siya nababahala na sa nangyayari rito sa mga liblib na baryo. Yun nga rin po naisip ko, Nay. Pero kailangan ko makausap ang matandang yun. Para po kasing may alam siya patungkol sa mga aswang na nananalasa rito eh. Huwag ka na mag-abala pa, anak. Ako nang bahala dyan. Bukas pupuntahan ko siya sa bahay niya para usisain siya. Sige, at kung po pwede, humingi ka na rin ng pangontra sa kanya. Mukhang kailangan natin yan para hindi tayo mapasok ng aswang dito. Sige, titingnan ko kung magbibigay siya sa akin. Nasundo kami magpahinga na muna. Nakaidlip na ako ng halos 1 oras nang gisingin ako ni tatay. Sinabihan niya akong magbabantay sa paligid. At siya na lamang ang roronda. Nalaman ko rin na may mga narinig siyang ingay at kinutuban siyang baka may aswang sa paligid. Hindi ako sang-ayon sa kagustuhan niyang magpaiwan ako sa bahay kaya nagpumilit akong sumama kay Tatay Berting. Mas mabuti kung dito ko na lang sana sa bahay. Kailangan din ng nanay mo na kasama dito eh. Hindi natin alam kung may aswang na aatake o wala. Pero mas delikado po sa labas, tay eh. Sasamahan ko na lang po kayo. Mas kailangan nyo ng tulong ko kung sakali man na palagay kayo sa alanganin. Ay sige, kung yan ang gusto mo. Pumapayag na ako. Siguraduhin lang natin na hindi mapapasok ng aswang ang bahay. Baka kung ano pa ang gawin nila sa nanay mo eh. Opo, sige po tay. Isinara namin ng mabuti ang bintana saka nagmamadaling kumuha ng itak. Dahil maliwanag ang buwan at hindi naman masukal ang daanan, minabuti naming huwag nang magdala ng gasera. Pagkalabas namin sa bahay, isinara namin ng maigi ang pinto. Nang nagsimula na kami maglakad, may narinig kaming sigaw sa hindi kalayuan. Boses yun ng isang matanda, kaya agad naming naisip ni tatay na baka may kung anong nangyari sa kanya. Andoy, mukhang ang matandang nakatira malapit sa burol yun ah. Parang doon nanggagaling ang sigaw eh. Oo nga po, itay. Baka po doon sa bahay niya sumugod yung mga aswang. Kailangan mapuntahan po natin siya at matulungan. Tama ka, Andoy. Kung nagsisimula na silang mambiktima rito, sigurado na magiging sunod-sunod na yon kung walang pipigil sa kanila. Kung ganun po, kailangan natin pigilan na masama nila binabalak dito sa baryo. Ang kaso, hindi natin alam kung sino talaga ang mga aswang eh, at kung sino ang pinuno nila. Yan din ang iniisip ko, Andoy. Pero alam kong hindi magtatagal, malalaman din natin ang totoo. Malakas ang kutob kong may kinalaman sina Patricio rito. Nagsimula lang naman ulit ang pangyayari ito nung dumating sila eh. Alam po ninyo, parang unti-unti na rin po ako nakukumbinsi sa ideyang yan. Ang kaso, hindi po natin sila naaaktuhan eh. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito, roronda tayo sa paligid nila.
Aalamin natin kung ano ang ginagawa nila kapag sumasapit na ang dilim. Sige po, Itay. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa matanaw na namin ang kubo na matandang nakatira sa paanan ng bundok. Hanggang sa matanaw na namin ang kubo na matandang nakatira sa paanan ng burol. Sinipat namin ang direksyon yon hanggang sa may napansin kaming gumagalaw. Kinutuban kaming tama ang hinala namin. Kaya patakbo na kaming lumapit ni tatay roon. Sa kabutihang palad, hindi ako nadapa. Kaya naging kampante ako ng mga oras na yon. Anak, dumito ka lang. Ako nang bahalang lumapit dyan. Aalamin ko lang kung anong totoong nangyari. Sigurado po ba kayo, Tay? Baka po marami ang mga aswang na nandyan eh. Hindi po kaya kayo malagay sa alanganing sitwasyon? Hindi naman siguro, Andoy. Mag-iingat naman ako at hanggat maaari, hindi ako magpapakita sa kanila. Kung ganon, kayo po ang bahala. Lalapit na lang din po ako sa bahay na yan para kapag kailangan nyo ng tulong, madali po ako makakaresponde. Mas mabuti pa nga. Plano ko kasing umikot para malaman ko kung anong sitwasyon na matanda eh. Siya munang uunahin ko bago ko pagtuunan ng pansin ng mga aswang. Kayo pong bahala. Kung anong makabubuti, Tay, yan ang gagawin natin. O sige, tara na. Hindi dapat tayo nag-aaksaya ng oras dito. Naunang naglakad si tatay kaysa sa akin. Nang medyo nakalayo na siya, hinugot ko ang itak ko saka inihanda ang sarili ko sa posibleng mangyari. Walang ano-ano, may nakita kong aswang na palinga-linga sa paligid. Dulot ng pangamba kong mahuhuli niya ako, mabilis akong nagtago sa likuran ng isang malaking puno. Ilang sandali pa, nakaamoy ako ng malansa. At dahil doon, nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Walang ano-ano, nakarinig ako ng boses sa likuran ko. Naamoy mo ba ang malansang yan? Ano ang nararamdaman mo sa katawan mo? Tandang Isabelo? Paano kayo nakarating dito? Anong ginagawa niyo rito? Nandito ako para saksihan ang pakikipaglaban niyo sa mga aswang na nariyan. Sa ngayon, baka napatay na ng mga aswang matandang nakatira dyan sa kubo. Paano niyo po nalaman na may aswang dyan? Saka, bakit hindi po ninyo siya tulungan? Ay teka, umaangil na ang aswang. Baka kung napano na si tatay. Isa akong albularyo. Malakas ang kutob ko. Sige, bilisan mo ang pagpunta riyan at nanganganib na ang tatay mo. Gamitin mo ang lakas mo para labanan ng mga aswang na yan. Sige po, pero wag po kayong aalis dito ha. Marami pa po kayong tatanong sa inyo. Alam ko pong kayo ang makakasagot sa kakaibang nararamdaman ko. Nagsimula lang ito nang makalanghap ako ng malansang dugo eh. Oo nga, hihintayin ko kayong mag-amarita. Manunod ako sa laban ninyo. Hindi na ako sumagot pa sa matandang albularyo. Nang marinig ko ang pagsigaw ni tatay, patakbo kong lumapit sa kinaroroonan niya. Namangha pa ako ng mga panahong yon dahil hindi man lang nanlambot ang tuhod ko. Napansin ko rin na nag-ibayo ang bilis ko, kaya agad akong nakalapit kay tatay. Dahil nakikipaglaban na siya sa tatlong aswang na naroon, minabuti ko na lang na tulungan siya. Habang nakikipaglaban sa mga nilalang, hindi na rin namin naiwasang magkwentuhan. Andoy, kailangan mapatay natin ang tatlong ito. Nabiktima na nila yung matandang nakatira dito sa kubo. At hindi malabong maulit pa ang mga ganitong pangyayari. Oo nga po, tay. Alam ko, kanina, habang nagtatago ko, sobrang lakas ng amoy na nalalanghap ko. Napakalansa po. Ha? Paano mo naamoy yon? Hindi ko nga naamoy yon kahit na malapit ako. Hindi ko nga rin po alam eh. Tapos po, naramdaman ko pong nag-iba yung lakas at liksi ng katawan ko, tay. Para po ako nagkaroon ng kapangyarihan. Nababaliw ka na ba? Paano nagkaroon ka ng kapangyarihan eh? Nakita ko nga kanina, muntikan ka na namang madapa. Hindi ko po maipaliwanag, tay eh. Pero kung gusto niyo po, susubukan kong kalabanin ng mag-isang tatlong to para malaman ko na rin po kung gaano katotoo yung nararamdaman ko. Sige, hayaan kitang labanan sila. Aatras lang ako na konti Pero kung malalagay ka sa alanganin hindi ako mag-atubiling tulungan ka. Sige po, itay. Pagkatras ni tatay, hinarap ko ng mag-isa ang tatlong aswang. Agad din nila akong inatake, kaya nilabanan ko sila gamit ang hawak kong itak. Napangisi na lang ako habang nasa ganoong sitwasyon. Dahil kahit na anong gawin nila, hindi nila ako magawang sunggaban. Sa hindi ko inaasahan, nabitiwan ko ang hawak kong itak. Napaangil naman ang mga aswang dahil sa nangyari.
at sabay nila akong kinuyog. Anak, kailangan mo na ba ng tulong ko? Sabihin mo lang. Hindi po, Itay. Kaya ko po ang tatlong ito. Ngayon, tingnan niyo po at ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Eto na po, Itay. Ah! Aba, tama ang sinabi mo, Andoy ah. Parang kang nag-ibayo ang lakas mo. Naibalibag mo ang isang nilalang. At ngayon, dalawa na lang ang problema mo. Oo nga po, Itay. Ito rin ang nararapat sa isang ito. Ah! Ngayon po, alam ko na rin tama ang nararamdaman ko. Paano kaya nangyari yan? Hindi ko rin po alam, Itay eh. Pero isang tao lang po ang alam ko makakapagpaliwanag sa nangyayaring to sa akin. Sino, anak? Si Tandang Isabelo. Nandito po siya kanina. At siya po mismo nagsabi na nag-ibayo ang lakas ko. Nang nakaraan po kasi, dumaan din siya sa atin. At nang maabutan niya ako may mga bagay siyang sinabi. Narinig ko pang napatanong si tatay kung ano ang sinabi ni Tandang Isabelo, pero hindi ko na siya nasagot pa. Bigla kasi akong inatake ng isang aswang, kaya itinoon ko muna roon ang pansin ko sa kanya. Napailing na lang ako nang makita kong bumangon din ang dalawang nilalang at sumugod sa akin. Sa halip na matakot, mas ginanahan pa ako. Bago pa man tuluyang makalapit sa akin ang dalawa, nagawa kong buhatin ng isang aswang, saka ibinalibag ko yon sa kanila. Sige, ganyan nga anak. Ang mga tulad nila dapat na pinaparusahan. Damputin mo nang itakbot nang matapos na natin to. Baka tatakas pa ang mga yan at magtawag pa ng iba nilang kasamahan. Ito na po, hawak ko na rin tong itak ko. Aba teka, mukhang tatakas nga sila. Sige Andoy, gamitin mo ang leksyon mo. Habulin mo sila at patayin. Huwag mong isipin na kasalanan niyang gagawin mo. Isipin mo na pumapatay ka ng mga demonyo. Sige po, Itay. Hindi po ako magdadalawang isip na patayin sila. Teka, hindi ko na nga po kailangan ng itak para gawin yun. Eto po, kayo na munang humawak. Kung yan ang gusto mo anak, sige, akin na. Pagkabigay ko ng itak kay tatay, napatakbo ko ng mabilis para lapitan ng mga aswang. Nang mga panahong yon, naramdaman kong nanginginig na ang kalamnan ko at parang gusto kong wakwakin ang tiyan nila. Subalit, dahil alam kong kalabisan naman kung gagawin ko yon, minabuti kong baliin na lang ang leg nila. Dahil may mga bali na sila sa kanilang katawan, hindi na nila nagawa pa ang makapanlaban. Naging madali sa akin ang patayin silang tatlo. Wala na po sila, Itay. Lahat sila. Bali na po mga leeg nila. Ha, napahaga mo ko anak ah. Hindi ko akalain na malakas ang loob mo. Pero sa susunod mas mabuting gamitin mo na lang itak mo sa pagpatay sa kanila. Sa patalim na yan sila dapat mamatay. Sige po, Itay. Ano pong gagawin natin? Baka po kung umalingasaw ang bangkay ng mga aswang na ito dito. Saka patay na rin po ang matanda na nakatira sa kubo, hindi ba? Oo anak, pero mas mabuti siguro kung pabayaan na lang natin sila. Iisipin ng mga tao na pinatay nila ang matanda. Pero may kung sino rin pumaslang sa kanila. Magsisilbi rin silang panakot sa iba pang mga aswang. Sige po. Kapag nalaman po ng mga aswang ang nangyari sa kauri nila sigurado na mag-aalangan po silang umatake rito sa baryo. Oo anak, kaya tara na. Kailangan na nating umuwi. Teka po, kailangan po muna natin puntahan si Tandang Isabelo. Ipapaliwanag pa po niya kasi kung ano ang nangyayari sa akin Bakit? Nandito ba si Tandang Isabelo? Nasaan siya? Hindi man lang niya tayo tinulungan? Nandun po sa likod ng puno kung saan ako nagtago. Doon ko po kasi siya iniwan Mas gusto niya raw pong manood sa atin kung paano tayo makipaglaban sa mga aswang. Ang sabihin niya, naduduwag siya sa mga aswang. Kung gusto niyang tumulong ginawa na sana niya kanina pa di ba? Ewan ko nga po sa kanya tay Noon din, naglakad kami ni tatay papunta sa kinaroroonan ng matandang albularyo. Pagdating namin doon, pareho kaming nagtaka ni tatay dahil hindi na namin natagpuan doon si Tandang Isabelo. Tinawag pa namin siya pero wala nang palatandaan ng kanyang presensya roon. Dahil doon, nagkasundo na lang kami ni tatay na maglakad na pauwi sa bahay. Ang hindi ko lang talaga maintindihan sa ginawa ng matandang albularyo kung bakit hindi man lang siya tumulong sa atin. Saka, anong ginagawa niya ron kung wala naman siyang balak na kalabanin ng mga aswang? Oo nga po itay Ano nga po kaya kung puntahan natin siya para usisain? Hindi po ba hihingi rin tayo ng pangontra sa kanya? Sasama na lang po ako sa inyo. O siya, sige. Pero sa ngayon, mas mabuting magpahinga na muna tayo. Isa pa pala, maligo na muna tayo sa balon.
Baka kasi magising ang nanay mo o sisahin pa kung anong ginawa natin eh. Sige po, Tay. Kumakapit po kasi sa balat ko yung lansa ng aswang na yun eh. Isa pa po, nagtilamsikan kanina yung mga dugo nila. Eh basta, kung kailangan lumabas tayo para tugisin ang mga aswang na yan eh gagawin natin. Hindi tayo papayag na may iba pa silang mabiktima dito sa baryo. Sige po, Tay. Magbabantay na po tayo sa paligid gabi-gabi. Pagka-uwi namin, naligo na muna kami ni Tatay. Maswerte na nga lang kami dahil mahimbing ang naging tulog ni Nanay Pinang. Dahil doon, nakapasok kami at nakaiga sa banig namin nang hindi siya nagigising. Kinabukasan, agad na umugong ang balita tungkol sa nangyari sa matandang biniktima ng mga aswang. Naging palaisipan din sa kanayon namin kung sino ang pumatay sa mga yun. Dahil sa nangyari, unti-unting napuno ng takot ang baryo namin at isang gabi. Roronda po ba tayo ngayong gabi, Tay? Mukhang wala na rin pong aswang eh. Kailangan anak. Baka kung masalasyan tayo ng mga aswang na yon. Kahit pa na natatakot na ang mga taga rito na lumabas, kailangan pa rin natin makasiguro. Eh di, kung ano po ang gusto nyo, Tay, yan po masusunod. O sige na. Huling pagroronda na muna natin dito sa baryo. Bukas ng gabi, pakikiramdaman natin ang paligid. Kapag tahimik naman pwede tayong magpahinga muna. Sige po. Kung merong mga aatake ulit dito, ako na pong bahala sa kanila. Titiyakin ko pong hindi na ulit sila makakapambiktima pa. Tama yan anak. Dapat hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon. Mga aswang sila. At kung magiging mahina lang tayo at matatakotin, may magagawa nila tayong matalo. Oo nga po, Itay eh. Kaya nga po, sinisigap kong maging matapang ngayon. Hindi ako papayag na lamunin ako ng takot ko sa mga nilalang na yan. Ala, sige na. Kunin mo nang itak natin sa kalampara. Aalis tayo para rumonda sa paligid. Nang makuha ko ng itak, nagsimula na kaming rumonda ni Tatay. Inikot namin ang buong baryo. At sa kabutiang palad, wala kami nakasagupang aswang. Dahil doon, kampante na kaming wala ng aswang na susugod sa barangay namin para manggulo. Napagkasunduan na lang din namin ni Tatay na umuwi na sa bahay para makapagpahinga. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad namin pauwi sa bahay nang may mga mabibilis na nilalang na dumaan sa gilid namin. Itay, ano po kaya yun? Bakit parang hangin lang sila kung gumalaw? Hindi ko po masyadong naaninagan eh. Kung hindi ako nagkakamali, yun na nga ang aswang na tinutugis natin. Baka tumakas sila at nagpunta sa ibang lugar. Ano pong ibig niyo sabihin? Lumipat sila ng lugar na pwede nilang atakihin? Kung ganun po, nagtagumpay tayo na protektahan ng baryo mula sa kanila? Tama ka anak, nagtagumpay tayo. Ngunit kung hahayaan natin na sa ibang baryo na naman mananalasa ang mga nilalang na yon, para na rin tayong natalo. Tama po kayo, Tay. Kaya kung magkakaroon sana tayo ng pagkakataon, siguraduhin na rin po natin ligtas sa mga taga-kabilang baryo. Kung pwede naman natin silang hayaan na lang. Opo, pero nakokonsensya ako kung hahayaan ko na lang sila. Sa ngayon, kailangan nating gawin kung ano man ang ating makakaya. Kung gusto mo, pupunta tayo ron. Ano, payag ka? Sige po. Kailangan na mapigilan natin ang nilalang na yun. Kung hindi sila magpapataboy sa atin, mas mabuti nang ubusin po natin sila. Oo anak, hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon para lumapan pa. Patayin sila kaagad. Pumunta kami sa kabilang baryo, pero nabigo kami ni Tatay na makita roon ang mga aswang. Hindi kami naging kumbinsido na walang mga nilalang roon. Kaya naghintay pa kami hanggang sa umabot na ng hating gabi. Dahil mag-isa lang si Nanay sa bahay, nagpasya na kaming umuwi na. Naabutan naming gising si Nanay at nakadungaw sa bintana. Kaya minabuti na naming ipaliwanag kung ano ang ginawa namin. Bakit kayo lumabas ng ganitong oras? Hindi ba nyo alam na napakadelikado ngayon? Baka matsyempuhan nyo yung mga aswang. Wala ka nang dapat na ipag-alala, Pinang. Lumabas nga kami sa karumonda para masiguro na ligtas ang paligid natin. Tama po si Tatay, Nay. Pero ngayon pong wala na po mga aswang dito, makakampante na po tayo. Mas magiging tahimik na ang buhay natin. Ay nako, salamat naman kung ganon. Kahit na nasa loob ako ng bahay hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ko. Iniisip ko palang napapasukin tayo ng mga aswang. Para na akong kinikilabutan Pero ngayon, nakalis na ang mga aswang. Inalam na nga namin kung nagpunta sila sa kabilang baryo pero
wala rin naman sila ron. O siya, matulog na muna tayo. Bukas na lang natin ipagpatuloy ang kwentuhan. Mas mabuti pa nga. Nakaaramdam na rin ako ng antok eh. Maaga pa akong pupunta sa bukid bukas. Aalamin ko kung anong pananim ang pwede kong itanim doon. Oo. O, Andoy, patulog ka na rin. Lumalalim na mga mata mo. Noon din, nagpasya na akong bumalik sa higaan ko. Sinikap kong makaidlip at sa kabutiang palad, nakatulog din ako. Dahil hindi na nanalasa ang mga aswang sa kabilang baryo, nakampante akong nakalis na sila. Ganun pa man, sa hindi ko malamang dahilan, may kung ano akong hindi maipaliwanag na nararamdaman patungkol sa kapaligiran ko. Makalipas ang ilang araw, dahil may nakabinbin pa kaming gawain sa bukid, maaga kaming umalis ni tatay papunta doon. Sa hindi namin inaasahan, nakasalubong namin si Mang Patricio at Oliver na nagmamadaling naglalakad. Mang Berting, Andoy, ang aga nyo yatang pumunta sa bukid. Maraming salamat sa pagpapatuloy nga pala sa amin ng anak ko ha. Kuya Andoy, hindi na po kayo lampa? Hindi na kayo nadadapa? Teka, bakit bigla naman ang alis nyo? Saan na kayo pupunta niyan? Hindi ko alam pero mukhang nagiging delikado na ang baryong ito sa amin eh. Hindi na ito mabuti para sa plano ko para sa amin ni Oliver. Bakit po? Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Patricio? Huwag na kayo magkaila pa. Alam niyo kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi namin alam kung anong tinutukoy mo, Patricio. Pero iisa lang ang naiisip kong may kaugnayan sa sinasabi mo. Mga aswang. Yan nga. Kung ako sa inyo, itigil na ninyo ang panunugis ng mga aswang. Hindi niyo alam kung anong magiging epekto niyan. Hindi lang sa inyo, kung hindi pati na sa mga taong nakapaligid sa inyo. Dadanak lang ang dugo rito kung ipagpipilitan niyo ang gawain yan. Paano po ninyo nalaman na gawain namin yan? Sino po ba talaga kayo? At anong pakay niyo sa baryong to? Hindi na mahalaga yon. Aalis na kami ng anak ko rito. Nabulilyaso na ang plano ko eh. Kung naging maingat lang sana kayo, hindi kayo makikilala. Yun nga lang, mas nakilala kayo dahil sa pagiging lampan ni Andoy. Anong planong tinutukoy mo? Huwag mo sabihin na totoo nga ang hinala namin na kayo ang mga aswang na nananalasa rito. Oo nga po, simula nung dumating kayo rito, mas naging agresibo na ang mga aswang eh. Isa pa po, pati si Tandang Isabelo, minsan na rin nagbabala patungkol sa inyo. Tandang Isabelo? Ang matandang albularyo? Siya pa talagang nilapitan nyo ah. Bakit ka napatawa? Huwag mong sabihin na totoo sinasabi niya. Ikaw bang aswang na nananalasa rito? Hindi sumagot si Mang Patricio kay tatay. Nagpatuloy siya sa pagtawa at nagsimula na silang maglakad palayo ni Oliver. Napailing na lang ako, Kabanong. Dahil hindi man lang sumagot sa mga tanong namin si Mang Patricio. Ganun pa man, minabuti na lang din namin ni tatay na maglakad papunta sa bukirin namin. Habang nagtatrabaho ron, hindi namin maiwasang mapagkwentuhan si Mang Patricio. Napansin mo pa yung reaksyon niya nung akusahan natin siya na siya ang aswang na nananalasa rito, Andoy? Opo, tay. Parang nababalisa siya eh. Pati nga po si Oliver napayuko. Parang nahihiya. Basta, hindi ko po maintindihan tay eh. Ngayon nakalis na sila rito sa baryo. Hindi na natin sila magagawang matyagan. Pero kung tuluyan ang nawala ang mga aswang dito, ibig sabihin lang yan, totoong hinala natin. Oo nga po tay. Paano po kaya kung punta natin yung kubo natin? Ilang araw rin sila ron eh. Kung talagang aswang sila, kahit kaunti lang, may maiiwan silang ebidensya. Sige anak, mas mabuti pa nga. Pagkatapos ng ginagawa natin, dadaan tayo ron. Tingnan din natin kung anong sitwasyon ng kubo nating iniwan nila. Sige po, itay. Bilisan na lang natin ang pagtapos nito para magawa na kagad natin ang binabalak natin. Nang matapos na namin ni tatay ang paglilinis ng pilapil at ng pagtatanim namin, agad kaming dumiretso sa lumang kubo namin. Inalam namin kung may mga naiwan sila Mang Patricio ron, pero wala kaming nakita. Maliban sa isang gutay-gutay na damit na puno ng dugo. Sinabi ni tatay na kung karaniwang tao lang si Mang Patricio, hindi sana magiging ganun ang damit niya. Paano po kaya nagkakamali po tayo, itay? Paano po kung isa pala siyang manunugis ng aswang? Baka po nakipaglaban siya sa aswang kaya naging ganitong damit niya. Ano ka ba naman? Nakita mo naman na kahit lampa ka, parang mas mahina pa nga siya sa'yo eh.
Hindi naman po natin mahuhusga ng taong yun. Hindi nga natin siya nakausap ng matagal, di ba? Oo nga, ano. Paano kaya kung totoo yung naiisip mo? Kaso, kung manunugi siya, bakit hindi man lang natin siya nakita nung may mga nakasagupa tayong aswang? Sa bagay, may punto rin po kayo. Mabuti pa nga, si Tandang Isabelo nandun nung sinubukan nating tulungan ng matanda Yun nga lang, nabigo tayo. Mas nauna pang kainin ng mga aswang ang laman loob na matanda kaysa sa pagdating natin Teka, paano po kaya kung si Tandang Isabelo po yung pinuno nila? Paano po kung isang ang manunugi si Mang Patricio at ang matandang albularyong yon ang kanilang hinahanap dito? Ay naku, Andoy. Ang likot talaga ng utak mo. Para kang bata Tara na nga, umuwi na tayo. Gutom na kasi ako Napatango ko kay tatay at nauna na ako naglakad sa kanya. Habang pauwi, hindi nawala sa isipan ko ang bagay patungkol kina Mang Patricio at Tandang Isabelo. Sinabihan ko si tatay na pumunta na kami sa bahay ng matandang albularyo para magtanong. Pero tumanggi siya at sinabing sa susunod na araw na lang. Pagka-uwi namin, kumain lang kami at napagkwentuhan namin ang pag-alis ni Mang Patricio. Isinuwalang bahala ni nanay yon at sinabing hayaan na lang namin ang mag-amang dayo. Kung ano man ang intensyon nila rito ay bahala sila. Ang importante, hindi nila tayo sinaktan. Pinatuloy naman natin sila sa kubo natin. Nasa kanila na yun kung ano ang isusukli nila. Tama ka, pero ngayong nakalis na sila, malabo na silang bumalik pa. Kung talagang ang aswang si Patricio, mas mabuti na nga itong lumayas na sila sa baryo natin. Oo nga po, marami na rin kasi ang napirwisyo ng nilalang na yun Kung nataon lang na nahuli namin si Mang Patricio na merong masamang ginagawa, malamang napatay na rin namin siya. Kung ginawa niyo yon, sigurado na magiging kawawang anak niya. Maliit pa si Oliver at sigurado na hindi niya alam ang gagawin kung sakaling may masamang mangyari sa ama niya. Sa bagay, pero kung talagang aswang nga siya, hindi pa babayaan ng kauri nila si Oliver. Ang kaso, panigurado na babalikan niya tayo pagdating ng panahon. Subukan lang niya. Hindi ako papayag na gagawin niya tayo ng masama. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Ngayon na hindi na nanghihina ang tuhod ko, alam ko makakaya ko na silang labanan. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan hanggang sa matapos na kami sa pagkain. Dahil natapos na namin ang gawain namin ni tatay sa bukid, nanatili muna kami sa bahay para tumulong kay nanay. Bandang 3:00 ng tanghali, minabuti kong tumambay na muna sa labas ng bahay. Sa hindi ko inaasahan, nakaramdam ako ng kakaiba sa hangin. Parang nagbabadyayo ng panganib. Kaya bahagya akong kinabahan. May kung ano rin sa loob ko na gustong kumawala, pero hindi ko alam kung paano. Nasa ganung kalagayan ako nang lumapit sa akin si tatay. Ibang-ibang ihip ng hangin ngayon Parang may nakaamba na panganib sa atin. Yan nga rin pong naiisip ko itay Hindi po kaya talagang nasa panganib tayo? Baka po may binabalak ang mga aswang laban sa atin Ano naman kaya ang kasalanan natin sa kanila? Bakit kaya tayo ang pinupunterian nila? Yan nga rin pong naisip ko Kung tutusin, tahimik naman po tayong namumuhay dito. Oo nga. Pero dahil parang nagbabadya ang hangin ng hindi magandang pangyayari, kailangan natin maganda. Sige po tay, aasahin ko po yung mga itak natin para mas madali natin masugatan ang mga yon. Sige anak, mag-ipon lang din ako ng mga tuyong sanga at dahon. Kapag umatake sila rito, gagawa ko ng siga para mas maging limitado ang galaw nila. Hindi nila magagamit ang kakayahan nila para makapagtago sa karimlan. Kayo po ang bahala tay. Nagpasya akong pumasok na muna sa bahay para hasain ang aming mga itak. Pagkatapos noon, nagpahinga ako para ihanda ang sarili ko sa posibleng laban. Kinagabihan, nagtaka kami dahil maraming kakaibang ibon ang umaaligid sa baryo. Mas naging malansari ng samyo ng hangin. Kaya lalo pang tumibay ang hinala namin patungkol sa pananalasa ng mga aswang. Ang ikinatatakot ko lang noon ay baka kung madamay ang lahat ng kabagyo namin. Kinagabihan, itay, parang mas nagiging matapang po ang amoy niya na. Kanina, hindi naman po masyadong malansa ang hangin Isa lang ang ibig sabihin niyan anak. Papalapit na rito ang mga aswang. Ipagdasal na lang natin na sana kakaunti lang sila.
Dahil kung marami, baka malagay tayo sa alanganin at mapagdiskitahan pa nila ang iba nating mga kanayon. Basta, kung lalabas man kayong dalawa, mag-iingat kayo ha. Baka kasi kung ano ang gawin sa inyo ng mga nilalang na yon. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kaya po namin ang mga sarili namin. Hindi kami papayag na matalo ng mga aswang na yan. Abay dapat lang anak. Hanggat maaari, protektahan din ninyo ang mga kanayon natin. Sa kabila ng mga pangungutya nila sa iyo, mga kanayon pa rin natin sila. Opo, baliwala na lang din naman po sa akin yun eh. Malakas na po ako kaysa sa dati. At alam kong hindi na ako magiging lampa ulit. Natigil ang pag-uusap namin na makarinig kami ng pag-angil sa paligid. Sinundan yun ng kalabog sa labas ng bahay. Kaya nabahala na kami ni tatay. Agad namin kinuha ang aming mga itak. At kasabay noon, may kung anong tumama sa dingding namin na naging rason para masira yon. Agad naman kaming bumaba ni tatay at napalunok ako ng laway nang makita ang mahigit sa 10 aswang na nakahandang umatake sa amin. Itay, anong gagawin natin? Baka po hindi lang yan ang aswang na posible na makalaban natin. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Kung nagawa mo matalo ang 3 aswang nung nakaraan, kahit nagamit lang ang lakas at liksi mo, yan din ang gagawin mo sa kanila ngayon. Sige po, tay. Pero baka po hindi ko kayanin, ha? Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita para mas mabilis nating matalo ang mga nilalang na yan. Sige po, tay. Gagawin ko po ang lahat para hindi tayo mahirapan sa pakikipaglaban sa mga demonyong yan. Sumugod sa amin ang mga aswang. Hindi naman kami nagpatinag at nilabanan namin sila gamit ang itak namin. Nasa ganung kalagayan kami nang marinig namin ang pagsigaw ni nanay na humihingi ng tulong. Agad ko namang sinabihan si tatay na tulungan na lamang si Nanay Pinang. Nang makalis na si tatay, itinoon ko ang buong pansin ko sa mga aswang. Walang ano-ano, may nakita kong ibang aswang na papalapit at sa kabilang direksyon na may si Mang Patricio. Kalaunan, nagawa ko matalo ang mga nilalang sa paligid ko, kaya patakbo kong sumugod sa dayo. Tama nga sinabi ni tatay at ni Tandang Isabelo. Kayo nga ang aswang. Ano, mga alagad ba ninyo mga umatake sa amin? Ano motibo nyo? Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ako aswang. At kung naniniwala kayo sa mga sinasabi ng magaling na albularyong yon, nagkakamali kayo ng pinapanigan. Anong ibig niyo sabihin, Mang Patricio? Hindi ko po kayo maintindihan. Kung kamag-anak niyo si Mang Warlito, ibig sabihin, mga aswang din kayo. Anong pinagsasasabi mo? Hindi aswang ang tiyo ko. Isa siyang manunugis ng mga aswang. Alam ko na. May nagpapakalat dito na isa siyang aswang, tama? Eh kung hindi siya aswang, sinong totoong aswang? At sino ang may motibong magpakalat ng maling impormasyon? Si Tandang Isabelo. At nandito ako para patayin siya. Hindi ko akalain na marami pa rin ang mga alagad niya. Kaya wag mong ibuntun sa akin ang galit mo. Lingunin mo mga kararating pa lang ng mga aswang. Kung si Tatang Isabelo ang aswang, bakit niyo siya tinutugis? Saka ko na sasabihin, mukhang kailangan na natin bumalik sa bahay ninyo. Sigurado ako na gustong patayin ng mga aswang ang mga magulang mo. Nakita ko kanina si Tandang Isabelo at nang sundan ko siya, papunta pala siya rito. Kung papunta siya rito, bakit hindi man lang namin siya nakita? Ayun, nakatayo siya sa harap ng grupo ng mga aswang na kasabay kong dumating dito. Tayo na, bago pa mahuli ang lahat. Nagmadali kaming bumalik sa bahay at nanlumo ako nang makita ko si nanay at tatay na duguan habang hawak ng mga aswang. Napangisin naman si Tandang Isabelo nang makita kami at inutusan niya ang mga alagad niyang pakawala ng mga magulang ko. Parehong mahina na si nanay at tatay dahil sa mga kalmot na natamo nila. Kaya ganun na lang ang pagkabahala ko. Sa dinami-rami ng lugar kung saan tayo pwede magkatagpo, dito pa talaga sa baryo ni Berting. Natatandaan mo pa ba yung mukhang ito? At sino makakalimot sa mukha ng isang manunugis na walang nagawa habang pinapatay ang buong pamilya niya? Maswerte ka nga't wala ron ang bunsong anak ko eh. Kung nagkataon, makapatay siya, patay na rin gayon. Napakahayop mo, Tandang Isabelo. Kahit na magkunwari ka pang mala-anghel na albularyo, kitang-kita pa rin ang maitim mong budhi. Sana ka kung ano ang iyong sasabihin. Total, nandito na rin kayong lahat. Sama-sama kayong mamamatay. Mga alagad, unahin niyong patayin ang dayong manunugis na yan. Paligiran niyo siya. Teka, ano naman ang kinalaman namin dito?
Bakit pati kami pinupuntirian ninyo? Ano nga akala mo sa akin, Bulag? Alam kong berdugo ka rin ng mga aswang. Ang mga katulad mo ay hindi dapat na binubuhay. Isa kang traitor! Anong traitor ang pinagsasasabi nyo, ha? Hindi ba nabanggit sa'yo ng mga kinikilala mong magulang? Pwes, hayaan mo nga ako ang magkwento sa'yo ng kasaysayan mo, binata. At sino ka para malaman kung anong naging nakaraan ko, ha? Hindi mo alam kung ano ang rason ng pagtatago ng mga magulang mo rito sa'yo. Pero hindi mo sila totoong ama nila. Ako ang nagdala sa'yo sa tapat ng pintuan nila para alagaan nila. Apo kita, Adoy. Gusto sana kitang gawing kasangkapan para patayin mo ang ama mong manunugis. Pero nabigo ako. Nabigo ka dahil hindi umayon sa kagustuhan mo nangyari. Iniwan ko ang pagiging isang manunugis para alagaan ang apo mo. Minahal ko siya ng buong buo. At nawala sa kanya ang puot na sinubukan mong sanang italim sa puso niya. At ngayon, nandito, hindi bilang lolo niya, kung hindi bilang isang kaaway. Wala kang silbi, Andoy, pero bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Dahil apo kita, sumama ka na lang sa akin at bubuhayin ko kinalakyan mong mga magulang. Huwag anak, huwag mong pakinggan ang aswang na yan. Gagawin ka lang niyang panangga sa mga kaaway niya. At sa bandang huli, kapag hindi ka na niya napapakinabangan, itatapon ka lang niya na parang basura. Hindi ko gagawin yan sa'yo. Ipapamana ko sa'yo kakayahan kong kumain ng kaluluwa para mas maging malakas ka. Hindi ka matatalo ng mga manunugis. At ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang aswang dito. Kung ganon, tama nga ang nakalap kong balita. Nanggagamot ka at ang kapalit nun, kinukuha mo mga kaluluwa ng pasyente mo. Pinapalabas mo lang na namatay sila sa ibang klase ng karamdaman o aksidente. Tumahimik ka, Patricia! Huwag ka makisaw-saw! Mga kasama! Ano bang inihintay ninyo? Bakit ba hindi niyo pa pinapatay ang manunugis na yan? Mga hangal! Halos hindi ako makapaniwala sa nalaman ko mula kay Tandang Isabelo. Sa halip na usisain si nanay at tatay, nagpasya akong tulungan na muna si Mang Patricio na labanan ng mga aswang. Naggalit naman ang matandang aswang kaya nilapitan niya si nanay at tatay. Napailing na lang ako nang biglang tumayo si tatay at nakipagpambuno kay Tandang Isabelo. Dahil mas marami ang aswang nakalaban ni Mang Patricio, minabuti ko munang tulungan siya. Huwag natin hayaan na matalo tayo. Huwag mong isipin na kadugo mo ang aswang na yan. Kung malaga ka sa kaniya, hindi kanya gagamitin bilang pain kina Berting at Pinang. Oo nga po, Mang Patricio. Isa pa po, parang mas gusto pa ni Tandang Isabelo na maging masama ako eh. Taliwas naman yun sa kagustuhan ni nanay at tatay. Wala silang ibang inisip kung hindi ang kabutihan para sa akin. Ngayong klaro na ang lahat sa atin. Magagawa na natin ipagpatuloy ang labang ito. Pagbabayarin ko ang lolo mo sa ginawa niya sa pamilya ko. At hindi rin po ako papayag na gamitin niya ako sa pansarili niyang layunin. Lalong-lalo na, hindi ako papayag na saktan niya si nanay at tatay. Sige na, busin na natin ang mga nilalang na ito para mailigtas natin ang mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman na matatag si Berting eh. Makakaya niyang labanan si Tandang Isabelo. Pinagtulungan naming labanan ni Mang Patricio ang mga alagad ni Tandang Isabelo. Maging ang dayong manunugis ay namangha sa angking kong bilis. Kaya nakakumbinsi siyang may dugo nga akong aswang. Kahit na pinagtulungan ako ng mga nilalang, nagawa ko pa rin silang maibuwal sa lupa. Bago pa man sila makabangon, tinagana sila ni Mang Patricio. Kaya tuluyan na silang binawian ng buhay. Pagkakita ni Tandang Isabelo sa amin, buong lakas niyang itinulak si tatay. Napalumpasay naman ang ama ko at agad siyang nilapitan ni nanay. Hindi ko akalaing mabilis yung matatalo mga kasama ko. Magpasalamat ka, Patricio, at tinulungan ka ng apo ko. Ikaw ang dapat na magpasalamat dahil hindi ka kasama sa mga aswang na yan. Kung nagkataon, kahit na hindi ako aswang, dudukutin ko ang atay mo at dudurugin sa mga kamay ko. Nangangarap ka lang ng gising, Patricio. Hindi nga ako matalo ni Berting eh. Ikaw pa kaya? Kung talagang nagmamadali ka para sa iyong kamatayan, pwes, pagbibigyan kita. Sige, Tandang Isabelo. Lumapit ka sa akin. Tayo magtagisan ng lakas. Tapusin na natin ang naudlot nating laban dati. Napaangil si Tandang Isabelo. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, sumugod siya kay Mang Patricio.
Nagmadali naman akong lumapit kina tatay para alamin ang kalagayan nila. Dahil may iba pang aswang na nakabantay sa mga magulang ko, minabuti namin ni tatay na labanan ng mga yon hanggang sa magawa namin silang patayin. Kapag napatay na kita, tutugisin ko rin ang anak mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Yan ay kung magagawa mo pa siyang makita. At kung matagpuan mo man si Oliver, alam kong hindi siya pababayaan ng mga kaibigan ko. Sila ang hahatol sa iyo ng kamatayan kapag ginawa mo yan. Nakakatawa ka, Patricio. Sa bagay, sila ang hahatol sa akin ng kamatayan dahil hindi mo yon magawa. Palibhasa, mahina ka! Mahina! Sige, tingnan natin kung ano magagawa ng isang malakas daw na aswang sa isang mahinang tulad ko. Saluin mo ang talim ng ita ko. Kahit saan direksyon mo pa yan itaga, hindi mo ako matatalo. Gaya nga ng sabi ko, mahina ka! Nasabi mo lang yan dahil ayaw mo at hindi mo tanggap sa sarili mo na makakaya kang talunin ni Andoy. Apo mo lang siya, pero mas malakas siya sa akin. Nagpatuloy ang paglalaban ni Mang Patricio at Tandang Isabelo. Samantala, inaalalayan naman namin ni tatay si nanay para makapasok sa loob ng bahay. Gusto ko sana papasukin na rin si Tatay Berting pero mas gusto niyang tumulong sa amin sa pakikipaglaban. Saktong pagkabalik namin sa pwesto, nagawang ibalibag ni Tandang Isabelo ang dayong manunugis. Dahil doon, sinugod namin siya ni tatay at pinagtulungang labanan. Habang nakikipaglaban sa aswang, kung ano-ano pa ang mga sinabi niya sa amin. Apo, makinig ka sa akin. Hindi ang Berting na ito, kababa. Sila mismo pumatay sa tatay mo. Kaya gusto kong maghiganti. Huwag kang magsinungaling. Hindi ako pumatay sa anak mo, kung hindi ang isa sa mga kasamahan ko. At teka, hindi ba't ikaw lang din ang nag-utos noon para magawa mong asawahin ang totoong ina ni Andoy? Masinungaling ka. Hindi totoo sinasabi mo. Paano hindi totoo? Bago mo papatayin ang kaibigan kong yan, nagawa na niyang sabihin sa akin ang patungkol sa nangyari. Hindi ko rin akalain na apo mo pala si Andoy. Hindi ko po siya lolo, itay. Wala akong lolo na may sa demonyo. Kung nagawa niyang ipapatay yung totoo kong ama, sigurado na pwede rin niyang gawin niya sa akin. At talagang gagawin niya yan, lalo pat hindi umaayon sa kagustuhan niyang nangyayari. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko papayagan ng demonyong yan na saktan ka. Kakatawa ka, Berting. Di mo nga ako matalo kanina eh. Hindi ba? Akala mo naman kung sino kang malakas. Magpasalamat ka lang at hindi na ako katulad ng dati. Pero ngayong alam na ni Andoy ang totoo niyang katauhan. Dapat ka nakabahan, Tandang Isabelo. Kung hindi ko lang din siya magiging kakampi, mas mabuti bang patayin ko na lang siya. Akmang susugod sana si Tandang Isabelo sa akin nang makita kong papalapit din sa kanya si Mang Patricio. Bago pa man niya ako masunggaban, bumelo na ang dayong manunugis. Buong lakas niyang tinaga ang aswang sa likuran. Napaungol naman si Tandang Isabelo. At nang mapalingon siya kay Mang Patricio, humakbang na rin ako para sugurin siya. Ang dapat sa mga katulad mong aswang undayan ng taga hanggang sa mamatay. Magbabayad ka sa mga ginawa mo, Tandang Isabelo! Haray ka! Ang legal na tagiliran ka! Apo, itigil mo yung ginagawa mo! Patay mo ako! Yan ang dapat sa'yo, ang maligo sa sariling dugo, pabuhal sa lupa. At ito naman ang para sa pamilya kong winasak mo. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana ang asawa ko at 2 anak. Kulang pa ang kamatayan mo bilang kabayaran. Pero kahit paano, magiging tahimik na ang kaluluwa nila kapag wala ka na. Mang Patricio, ikaw na pong bahalang kumitil sa buhay ng aswang na ito. Kailangan mawala siya para wala na rin salot dito sa atin. Hindi na rin maglalakas loob ang ibang aswang na sumugod sa atin. Salamat, Andoy. Patawarin mo ako kung papatayin ko ang lolo mo sa mismong harapan mo. Apo ka! Bakit ginaganito? Hindi mo ako apo at lalong hindi kita lolo. Siguro sa dugo, oo. Pero sa isip at puso, hindi. Sinubukan pa akong hawakan ng matandang aswang sa binti, pero tinaga siya ni Mang Patricio. Nung mga panahong yon, humingi na siya ng permiso sa amin para patayin ang aswang. Napatango naman kami sa kanya at noon din mismo tinaga niya ang aswang hanggang sa bawian na ito ng buhay. Napabuntong hininga na lang ako
nang makita ko ang sitwasyon ni Tandang Isabelo. Ano anak, nagsisisi ka ba na pinatay ni Patricio ang lolo mo? Hindi po. Hindi ko naman po siya lolo eh. Kung totoong lolo ko siya, hindi sana niya gagawin to. Halos ipapatay niya na tayo eh. Tama ka riyan, Andoy. At kung apo talaga ang turing niya sa'yo, hindi ka niya gagamitin laban sa amin. Mabuti na lang talaga, pinalaki ka namin na merong mabuting puso. Hindi ka nagawang kumbinsi na matandang yun na umalim sa kanya. Hindi naman po ako ganun katanga para kumapis sa kanya, tay. Alam kong hindi perpekto ang buhay ko. Pero ni minsan, hindi ko po hinangad na manakit na mga inosenteng tao. Patricio, pasensya ka na at pinagkinalaan ka namin dati na ikaw ang aswang. Hindi pa kasi namin alam kung anong totoong pakay mo rito eh. Ayos lang po sa akin yon. Ang importante, napatay natin ang aswang. Naipagiganti ko ng pamilya ko. Yan lang din naman ang rason kung bakit nagpunta ako rito eh. At salamat sa inyo ni Andoy. Teka po, nasan po ba si Oliver? Bakit hindi niyo po siya kasama? Oo nga, nasa na ba siya? Baka kung napano na siya ha? Huwag po kayo mag-alala, ligtas siya. Itinago ko siya sa isang kuweba na kinatatakutan ng mga aswang. Hanggat nandun siya sa loob, walang masamang mangyayari sa kanya. Nagpresenta si Mang Patricio na siya na ang maglibing sa bangkay na matandang aswang. Sinunog naman namin ni tatay ang ibang bangkay ng aswang doon para hindi na umalingasaw kung sakali. Binantayan naming tatlo yon hanggang sa tuluyan ng matupok. Bago tuluyan mag-umaga, nagpaalam sa amin si Mang Patricio. Gusto niyang balikan si Oliver at na makauwi na sila sa totoong baryo nila. Sinundan na lang namin siya ng tingin at nang medyo nakalayo na siya, pumasok na kami ni Tatay Berting sa bahay. Napatay ba ninyo yung aswang na yon? Ang mga kagaya niya hindi dapat binubuhay. Kung marunong lang akong makipaglaban, ako na mismo ang haharap sa kanya eh. Huwag ka mag-alala, wala na mga aswang. Nailibing na nga ni Patricio si Tandang Isabelo eh. Hindi ko akalain na ganun lang kadali siyang matatalo. Baka naman may kung ano siyang ginamit para mapatay kagad ang aswang. Ang mga katulad ni Tandang Isabelo na naging isang albularyo ay talagang napakahirap patayin. Hindi ko nga po alam, inay eh. Kahit ilang beses ko siyang tinaga, parang baliwala lang sa kanya. Pero nung mataga siya ni Mang Patricio, nakita kong ininda talaga niya ang sakit eh. Napansin ko rin ang itak niya. May nakaukit doon na mga salita. Hindi ko lang nabasa kasi maliit ang mga letra eh. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang rason kung bakit mabilis niyang napatay ang aswang na yon. Dahil pasado 12:00 na ng hating gabi, nagpasya na kaming magpahinga. Kahit papaano, kampante na kaming walang mga aswang na mananalasa sa lugar namin. Laking pasalamat ko na lang dahil hindi na nagawang atakihin ng mga aswang ang iba pa naming mga kabaryo. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni tatay para kumpunihin ang nasirang dingding namin. Mabuti na lang talaga at ito lang ang sinira ng mga aswang. Paano na lang kaya kung buong bahay natin ang winasak nila? Siguradong wala tayong masisilungan. Kaya nga po eh. Siguro kung medyo marupok na rin yung haligi ng bahay natin, baka nabagsakan pa tayo ng bubong. Malas lang ng mga aswang na yon dahil tayong kinalaban nila. Hindi yata nila alam na ang lampang si Andoy kaya rin makipaglaban sa kanila. Magpasalamat na lang talaga sila at hindi pa ako eksperto sa pakikipaglaban. Kaya ano na ang plano mo ngayon, anak? Kung may dugong aswang na nananalaytay sa kaugatan mo, baka dumating ang araw maging katulad ka rin ng lolo mo. Hindi po mangyayari yan. Pipigilan ko ang sarili kong maging isang ganap na aswang. Maghahanap na rin po ako ng lunas para dito. Baka po may mga matataas na uri na manggagamot ang pwede makatulong sa akin. Hayaan mo't magtatanong-tanong ako. Baka may mga kaibigan ako makapagturo ng magagaling na albularyo rito sa atin. Maraming salamat po sa lahat, Tay. Saktong natapos na namin ni tatay ang pag-aayos ng nasirang dingding nang tawagin kami ni nanay para kumain na agahan. Habang kumakain, napagkwentuhan namin ang patungkol sa naging karanasan namin. Nangako rin si tatay na sa mismong araw na yon, magsisimula siyang maghanap ng albularyong makakatulong sa akin. Isang gabi, sa hindi ko malamang dahilan, ay parang may kung anong bagay sa loob ko na gustong kumawala. Nakaramdam na rin ako ng matinding uhaw at gutom, kaya tinawag ko si nanay at tatay. Anak, ano nangyayari sa iyo?
Bakit naglalaway ka't nanlilisik ang mga mata mo? Hindi kaya unti-unti na kinakain ng pagiging aswang ang sistema niya. Kailangan maagapan siya. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya kapag natuluyan siyang maging aswang. Ayaw ko po maging aswang ng tuluyan, inay. Itay, ano pong gagawin ko? Hindi ko po kayang pigilan ng sarili ko. Gusto ko pong kumain ng sariwang karne at uminom ng sariwang dugo. Huwag anak, pigilan mo ang sarili mo. Teka, may lubid tayo rito, hindi ba? Oo. Bakit? Ano bang plano mo? Itatali mo na parang hayop ang anak mo? Hindi ako papayag, Berting. Hindi hayop si Andoy. Kung sa palagay nyo yan ang makabubuti sa akin, gawin po ninyo. Basta ayaw ko po maging alimaw. Hindi po ako papayag na maging ganun ako. Sige, igagapos ka muna namin hanggang sa kumalma ka na. Kapag nawala ng kakaibang pakiramdam mo, kakalagan ka rin namin kagad. Sige, Berting. Susubukan ko rin siyang buhusan ng tubig. Baka matigil na ang pagiging ganyan niya. Hindi ako papayag na maging kagaya siya ng lolo niya. Hindi! Itinali nila ako sa kawayang bangko at siniguradong hindi makakatakas. Nang maigpit na akong nakatali, binuhusan ako ni nanay ng tubig, pero hindi nawala ang kakaibang init sa loob ko. Habang nasa ganong sitwasyon, ipinagdasal ko na sana ay kumalma na ako. Walang ano-ano, naisipan kong ipakagat kay tatay ang hinlalaki ko sa paa. Agad naman niyang ginawa. At saktong nakaramdam ako ng sakit nung mawala ang sumpong ng pagiging aswang ko. Ano, Andoy? Kalmado na ba ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba sinusumpong ng pagiging aswang mo? Diyos ko naman, pagalingin po ninyo ang anak namin. Kahit paano po, maayos na po ko. Nawala na rin po yung kakaibang gutom at uhaw ko. Hindi na rin po umiinit ang loob ng katawan ko at parang may kung ano na gustong kumawala. Kung ganon, Berting, pakawalan na natin si Andoy. Kawawa naman siya sa kanyang sitwasyon oh. Mas mabuti po siguro kung mananatili na muna ako sa ganitong sitwasyon hanggang sa pagsikat ng araw. Baka po kasi kung sumpungin ulit ako sa oras na hindi tayo handa Kung yan ang gusto mo anak, sige. Mas mabuting ang ganyan. Bukas na bukas din, susunduin ko na yung matandang Santiguar na nakilala ko. Siya ang tutulong sa atin para mawala ang pagiging aswang mo. Lilinisin niya ang dugo mo para hindi ka na maging ganyan. Sige po, maraming salamat po, Tay. Pasensya na po kung nagiging pabigat na po ako sa inyo. Ano ka ba naman, Andoy? Hindi ka pabigat sa amin. Mahal ka namin. At kahit na anong mangyari, dadamayan ka namin at hindi iiwan. Dahil sa nangyari sa akin, hindi na rin nakatulog si nanay at tatay. Kinabukasan, maagang umalis si tatay. Pagkabalik niya, may kasama na siyang matandang Santiguar. Gamit ang kalaman niya sa panggagamot, nalaman namin na malakas ang dugong aswang na nananalaytay sa akin. Ayon pa sa kanya, kung hindi ako ipagagamot kagad, baka tuluyan na raw akong naging aswang. Maliban sa gamutang ginawa niya, binigyan niya rin ako ng pangontra para hindi ako tuluyang maging aswang kung sakali. Sa kabutihang palad, habang lumilipas ang araw, unti-unti na rin akong gumagaling. Maraming salamat po at hindi niyo ako sinukuan. Kung hindi po dahil sa inyo, baka isa na rin akong halimaw ngayon. Hindi ka namin pwedeng pabayaan, anak. Dahil anak ka namin. Alam mo, Andoy, mahal ka namin ng nanay pinang mo. Tama ang tatay mo. Simula nang makuha ka namin hanggang ngayon, hindi nagbabagong pagmamahal namin sa iyo. Salamat po. Napakaswerte ko po talaga at kayo po ang naging mga magulang ko. Hindi ko po alam kung ano na ngayon ang kapalaran ko kung sa ibang tao ako napunta Magpasalamat tayo sa Diyos dahil itinadhana niya na tayo ang maging magkapamilya. Magmula noon, naging normal na ako. Hindi na rin nangihina ang tuhod ko. At kalaunan, nakakalimutan na rin ng mga tao ang naging bansag ko dati. Makaraan ng ilang taon, nagpasya kami ni nanay at tatay na lumipat sa bayan. Naisip kong mas maiging doon kami dahil malapit sa pagamutan at malayo sa mga aswang. Sa ngayon, pareho na silang wala kaabanong at nagkaroon na rin akong ng sarili kong pamilya. Hindi ko na rin itinago sa asawa ko ang nakaraan ko at maswerte ako dahil tanggap niya ang buong pagkatao ko. Wakas,